Paano kung ang pagmamahal na hinahanap mo ay dumating sa isang hindi inaasahang pagkakataon? Minsan, ang pinakamagandang pagmamahal ay hindi mo hinahanap. Dumadating na lang sa isang sulyap. Sa mga pagkakataong yun, hindi mo alam kung sasabayan mo ang tibok ng puso o kung dapat mo nang layuan upang hindi masaktan. Pero ang totoo, sa bawat hakbang, sa bawat pagdapo ng mga mata, may isang bahagi ng puso mo na nagsasabing, tadhana na to, at sa kabila ng lahat ng takot, natutunan mong yakapin ang pagmamahal na hindi mo inaasahan. Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Isa na naman pong inspirational love story ang ibabahagi namin sa inyo, na sana ay kapulutan nyo ng aral. Ito ay pinamagatang Wrong Time to Love You. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button at bell icon para lagi king updated sa mga parating ko pang uploads. Ano to? Gulat at inis na sambit ni Sarah habang hawak ang isang damit. Bakit? Anong problema? Tanong ni Calvin, halatang naguguluhan sa reaksyon ng nobya. Gusto mo ba talaga isuot ko to? Sabay hagis si Sarah ng damit sa sofa, halatang hindi natuwa. Ang damit ay binili pa ni Calvin mula Maynila, isang mamahaling piraso na elegante, pero labis ang pagkaganda at pagkakorte sa katawan. Gusto niyang isuot yun ni Sarah sa birthday party ng barkada niya para ipakilala ito sa tropa. Mula pa noon, inuudyokan na ni Calvin si Sarah na magsuot ang mga damit na masyadong hapit at lantad, para raw mas lumitaw ang kanyang hubog. Dahil na rin sa taglay ang ganda at karismang hindi matatawaran. Pero kahit kailan, hindi naging komportable si Sarah sa ganito mga utos. Babe, bagay naman talaga sa'yo. Nakakabilib ka kapag ganyan ang suot mo. Pilit na paliwanag ni Calvin, sabay upo sa tabi niya. Hindi to tungkol sa bagay o hindi. Calvin. Malamig na tugon ni Sarah, sabay halukip-kip. Ano? Ayaw mo lang talaga? Ang ayaw ko, yung pakiramdam na parang ipinaparada mo lang ako. Para lang may maipagyabang ka sa mga kaibigan mo. Hindi naman ganun ang intensyon ko. Yun nga ang problema eh. Hindi mo naiintindihan na hindi ako trophy para lang ipangalandakan. Ay, ang hirap bang intindihin yun? Oo! Anong mahirap dun ha? Damit lang naman yan, isuot mo tapos! Kasi naman, Calvin, pwede mo naman ako ipakilala sa mga kaibigan mo kahit hindi ako nakaganyan. May maayos naman ako mga damit na presentable at desente. Desente rin naman ang mga damit na yan, Sarah. Nagtataka ako sa'yo, ano ba problema mo? Tayo mo talagang isuot yan. Tahimik na kinuha ni Sarah ang damit. Iniladlad niya ito sa harap ni Calvin. Tingnan mo nga na mabuti. Sa itsura pa lang, halatang para lang pangrampa sa bar o beach party. Sa tingin mo, disente to kapag sinuot ko? Pakiramdam ko, parang wala na rin ako sa plot. Puro string sa likod, manipis sa harap, at sinasabi mong maayos yan? Tumahimik si Calvin, pilit na kumalma habang muling umupo sa tabi niya. Maganda ka kasi, babe. Promise, bagay sa'yo. Mapapansin ka talaga, lalo pang lilitaw ang katawan mo. Yun ngang ayoko eh. Ayokong suotin ng isang bagay na parang imbitasyon sa panluloko ng iba. Gusto mo makilala ako? Ipakilala mo ako bilang tao. May respeto sa sarili. Hindi bilang exhibit na pinagmamasdan lang. Ano ka ba naman? Sanay naman ang mga lalaki sa ganyang suta. Wala namang gagawa sa'yo na masama. Sanay? Calvin, kahit kailan, hindi masasanay mga lalaki sa mga babaeng halos hubad na sa harap nila. Binti pa lang na nakalitaw, parang luluwa ng mga mata. Ano pa kung likod at halos mong katawan nakita? Sa tingin mo, hindi ako tititigan na masama? Ang OA mo naman. Yung mga girlfriends sa mga kaibigan ko, chup-tap lang na halos wala nang tinatakpan. Wala namang reklamo. Ikaw, konting string sa likod, arte agad. Napasinghap si Sarah. Napamewang siya at halos kumulo ng dugo. Ah, ganun pala.
Kaya pala gusto mo ako magsuot niyan. Para may maipagyabang ka sa barkada mo. Para makita nila kung gaano ka kaswerte. Dahil may girlfriend kang maganda. Ganun ba? Umangat ang isang kilay niya. Sabay hampas sa braso ng nobyo. Hoy Calvin, for your information, hindi ako tropeyo. At lalong hindi ako paninda na pwedeng i-display kung kailan mo gusto. May sarili akong prinsipyo. Kung ayaw kong isuot yung damit mo, igalang mo naman ang desisyon ko. Tumahimik sandali si Calvin. Pero matigas pa rin ang tono ng boses niya nang muling magsalita. Isuot mo yan, Sarah. Mahal ang bili ko sa damit na yan. Mariing sabi ni Calvin, pilit na pinapairal ang kontrol. Kahit pamilyon pa ang halaga niyan, Calvin, hindi ko pa rin yan susuot. Matigas na sabi ni Sarah. I'm warning you, Sarah. You must wear that dress. No! You can't make me! Sigaw pabalik ni Sarah habang pinandidilatan ng nobyo. Tahimik na dinampot ni Calvin ang damit, saka maingat na ibinalik sa plastic ng SM Shoe Mart. Isusot mo ba to o ipapasuot ko na lang sa iba? Malamig ang boses nito pero halatang may banta sa tono. Tinatakot mo ba ako, Calvin? Matapang na tugon ni Sarah. Hindi. Pinapapili lang kita. At kung piling kong hindi suotin yan, ano mangyayari? Baka pagsisihan mo ang desisyon mo, Sarah. Ganun na lang. Hahanap ka ng ibang babae na susuot ang gusto mo? Napapayag isuot ang kahit anong utos mo. Kahit hindi siya komportable? Tumawa si Sarah. Hindi dahil natutuwa, kundi dahil sa pagkadismaya. Napailing siya saka humarap ng buo sa nobyo. Huwag mo akong pagbantaan, Kelvin. Hindi ako natatakot sa'yo. Subukan mo lang. Tandaan mo, Sarah, hindi lang ikaw ang babae sa mundo. Matapos bitawan ang mabigat na salitang yan, tumalikod si Calvin, dala ang plastic na may laman pa ring damit. Ate Sarah! Sigaw ni Bella, ang pinsan niya, sunod-sunod na pagkatok na ginagawa nun sa silid ni Sarah. Ano ba yun? Bakit ba para kang hinahabol dyan ng 10 kabayo? Ate, si Kuya Calvin! Sabi ni Bella na hindi maituloy-tuloy ang nais sabihin. Oh, ano si Calvin? Nasa kabilang kanto, nakikipagsuntukan. Ano? Bakit daw? Hindi ko alam, ate. Basta sinabi lang din sa akin ni Manang. Tapos umuwi na agad ako para sabihin sa'yo. Tara, samahan mo ako. Hango sa magpinsan sa location ng suntukan. Kalakaladkad ni Sarah, si Bella. Hindi niya lubos maisip kung ano na naman ang dahilan ng nobyo at nakikipag-away na naman ito. Kilala niya ang ugali ni Calvin na lagi lang pinagpapasensyahan. May pagkamayabang at mainitin ang ulo nito. Laging may nakakaaway ngunit hindi naman umaabot talaga sa pakikipagsuntukan. Hindi pa niya yung nakitang nakapagsuntukan. Kung sakali, ngayon pa lang. Sabi ko sa iyo, ate, breakin mo na yan si Kuya. Ha? Bakit ba ayaw niyo kay Kelvin? Ate, sira ka ba? Ano? Sobra ka na, Bella, ha? Talaga naman, ate. Sakit sa ulo lang yung binibigay sa'yo ni Kuya. Pero sige ka pa rin sa pakikipag-boyfriend sa kanya. Ano ka ba, Bella? Mahal ko ang Kuya Calvin mo. Kaya nga, ate, ang hangal mo. Laging pinapasakit ang ulo mo nun. Lagi kang inaaway. Lagi kang dinidiktahan tapos mahal mo pa rin. Hay nako, hindi mo ako maiintindihan. Kasi hindi ka pa nai-in love. Bata ka pa kaya hindi mo ako naiintindihan. Ate, 16 na ako at ikaw 20 lang. Hindi naglalayo ang edad natin. Kaya marunong na ako umintindi, no? Kapag in love ka kasi, saka mo malalaman ang nararamdaman ko. Na kahit ano pa ang boyfriend mo, basta mahal mo siya, mahal mo siya. Ay, naku ate. Kahit na hindi na ako ma-in love, kung tulad din lang ng sayo ang mangyayari sa love life ko, di bali na lang. Gwapo nga ang boyfriend, ang sama naman ugali. Si Bella ay anak ng kanyang tita Mila, na namasukang katulong sa Manila mula nang mamatay ang tiyo niya. Sila lang ni Bella ang naiwan sa bahay. Sa kanya ipinagkatiwala ng tita niya. Dahil wala nang ibang maaasahan ng tita niya. Ayon sa kwento ni tita niya, ay dati na itong katulong sa pinaglilingkuran mula pa nung dalaga. At nang makilala ang tatay ni Bella, tumigil sa pamamasukan bilang katulong upang mamuhay na lang sa probinsya.
Konduktor ng bus ang asawa ni Tita Mila na bumabiyahe mula Manila papunta sa Kamiling na bayan ng Tarlac. Isang aksidente sa bus ang naging dahilan ng pagkabiyuda ng Tita Mila niya. Mula nun bumalik na ito muli sa amo nito sa Manila para doon mamasukan bilang katulong. Ulila na si Sarah, hindi na niya nagisna ng kanyang mga magulang. Ang Tita Mila na niya at ang asawa nito ang nagisna niyang guardian. Ang sabi ng tita niya, kapatid nito ang nanay niya. Noong third year college si Sarah ay napilitan na siyang huminto sa university na nasa loob lamang ng Tarlac dahil hirap na ang tita niya na pag-aralin si Bella. Siya nang nagkusang magsabi sa tita niya na patigilin na siya at si Bella na lamang ang pagtuunan nito ng pansin. 3 taon na silang dalawa lamang ni Bella ang magkasama sa bahay, kaya close na close sila ng pinsan niya. Ang akala ng mga nakakakita sa kanila ni Bella ay magkapatid sila dahil magkamukha. At dahil sa closest sila, masasabi nila sa isa't isa ang feelings nila. At alam din ni Bella ang nangyayari sa relasyon nila ni Calvin. Sa tuwing inaaway kasi siya ni Calvin, ay nasa bahay lamang si Bella. Akala nga niya noon, hindi lang iniintindi ng kanyang pinsan ang pag-aaway nila ng nobyo. Dahil lagi lang yun nasa maliit nitong kwarto. Yun pala, nakikinig lang ito. Maraming beses na rin silang nag-aaway. Tahasang sinabing hiwalayan na niya ang nobyo dahil lagi lang namang inaaway. Laging nag-aaway. Dagdag pang isip, bata pa raw ang nobyo niya, palibhasa, mas bata yun sa kanya ng 2 taon. 20 lang si Calvin, ngunit hindi niya sinunod ang utos ni Bella dahil mahal na mahal niya si Calvin. 2 years na sila magkarelasyon. Nasasabi mo lang yan dahil hindi pa dumarating sa iyo yung ma-in love. Teka, saan ba yung Bella? Pag-iiba niya ng usapan dahil alam niyang hindi siya titigilan ng pinsan sa pagmumukha sa kanya ng mga ugali ng kanyang nobyo. Doon sa kabilang kanto pa ate, pagliko. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang tumambad sa kanyang nangyayari. Nagpapambuno ang 2 lalaki. Nagsusuntukan kahit na parehong bagsak na sa lupa. Nagpalipat-lipat ang mga mata ni Sarah sa 2 lalaki. Nalilito siya. Hindi niya alam kung paano aawatin ang 2. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya makakapag-awat na nagsusuntukan. Ate, anong gagawin mo? Aawatin ko sila. Hindi mo ba nakikita? Malaki ang kalaban ni Calvin. Baka kumapano siya. Ay naman ate, pabayaan mo siya. Gusto niya siguro yan kaya nakikipag-away siya. Kita mo namang walang gusto umawat sa kanila oh. Baka mamaya ikaw pamasaktan dyan. Hindi pwede. Hindi ko matitiis na makita si Calvin na nasasaktan. Calvin, tama na yan. Tigilan mo na siya. Ano ba? Tawa mo nga ako? Pero ayaw nang mangyari ni Sarah na magkalapit muli ang 2. Sige siya ng hata kay Calvin, kaya nawalan sila ng panimbang at tumalsik sila sa may kanal. Tawanan ang mga nagsisipanood dahil bumagsak ang 2 na nakakandong si Calvin kay Sarah. Inis na tumayo si Calvin at hindi man lang inalalayan si Sarah para tumayo. Si Bella pa ang maagap na tumulong sa kanya para maitayo siya. Salubong ang mga kilay na pinagpaglamang ni Calvin ang kanyang polo sa tapat ni Sarah. Hey, ba't ba nakikialam ka? Sita ng kasuntukan ni Calvin kay Sarah. Paano ko hindi makikialam? Boyfriend ko ang binabasag mo mukha. Mataray na sabi ni Sarah. Napangisi ang lalaki. Ha? Girlfriend ka ni Calvin? Tapos girlfriend din niya si Mia? Ayos ka rin pare no? Tila nahimasmasan naman si Calvin sa realisasyong nasa harap na pala niya si Sarah. Ano ka mo? Ikaw sabi ko. Girlfriend ka ni Calvin tapos girlfriend niya rin si Mia. Kaya nga nagsuntukan kami kasi sinipulan ko si Mia eh. Ganda kasi na suit eh at ang puti-puti. Sabi ni Calvin, wag ko raw lolokohin ng girlfriend niya. Tapos sinuntok na agad ako. Hindi makapaniwala si Sarah. Nakita niyang nakayoko si Calvin. Hawak ang pisngi nun at hindi tumitingin sa kanya. Inilipat niyang tingin sa babaeng katabi nito na pinupunasan pa ang dugo sa labi ni Calvin. Sakalang napansin ni Sarah na suot nun ang damit na pinapasuot sa kanya ni Calvin nung nakaraang gabi. Bumigat ang dibdib ni Sarah. Isang gabi lang ang lumipas. Pinagpalit ni Calvin ang 2 taong relasyon nila. Nais maiyak ni Sarah. Nais sumabog ng dibdib niya. Nanggigigil siya rito sa galit.
Nag-aalala pa naman siya rito at ayaw niyang masaktan si Calvin. Ayaw niyang mapahamak, kaya inawat niya yun sa pakikipagsuntukan. Naikuyom ni Sarah ang kanyang mga palad. Lahat ng kasalanan ni Calvin ay pinalampas niya. Lahat ng nakakainis sa ugali nun, pinagpasensyahan niya. Ngunit sa pagkakataong to, hindi niya mapapalampas ang huling kalokohan nito. Tiim ang bagang na nilapitan ni Sarah si Calvin habang nakayakap pa rito ang babaeng labas ang likod sa suot nitong pantaas na damit. Bumuka ang bibig ni Calvin. Magsasalita pa sana yun nang biglang umigkas ang kamao ng dalaga sa pisngi nito. Binigyan ni Sarah si Calvin ng one solid punch sa mukha mismo. Napanganga si Calvin at ang babaeng nakayakap dito at sabay na napatingin kay Sarah. Magsama kayong dalawa. Break na tayo! Sabi ni Sarah, sabay talikod hatak si Bella. Ate, tama na! Tigilan mo ng pag-iyak. Kaninang umaga ka pa eh. Sakit-sakit kasi, Bella. Oo na, ate. Naiirita nang sabi ni Bella. Kaninang umaga mo pa yung sinasabi. Magagabi na. Hindi ka ba nagsasawa sa kakaiyak sa walang kwentang lalaking yun? Hindi mo kasi nararamdaman yung nararamdaman ko. Kaya hindi mo ako naiintindihan eh. Ate naman, ano pa ba kasing iniiyak mo? Pabuti nga yun na hanggat maaga, nalaman mo na ang ugali ni kuya. Nasasaktan kasi ako. Mahal na mahal ko si Calvin. Gumising ka nga ate. Ang boba mo na talaga. Nakita mo lang ang ipinagpalit ka sa ibang babae. Tapos sa yun, pinagmamalakihan ka pa. Mahal mo pa rin? Ano magagawa ko? Mahal ko talaga si Calvin eh. Alam mo ate, nakakainis ka na talaga. Ano bang gagawin ko? Ate, hindi pa ako nai-inlove. Pero may papayo rin naman ako sa'yo. Kahit bata pa ako. Kasi may nabasa rin naman ako mga libro. Sige, payuhan mo ako. Yung nabasa kong isang libro, halos katulad mo rin ang ugali ate. May pagkaboba. Ano ba? Tigilan mo lang ako sa kakasabi ng boba. Masama yun. Nabasa ko na madali lang ang solusyon dyan. Kahit na nakakainis na marinig sa'yong mahal na mahal mo pa rin si Calvin sa kabila ng panluloko niya sa'yo, sasabihin ko pa rin sa'yo ang solusyon. Yun yung ginawa ng karakter na nabasa ko ate. Ano nga yun? Sabihin mo na. Gusto mo talaga marinig? Oo nga, gusto ko marinig. Sabihin mo na. Tapusin mo ang buhay mo. Nakakainis kasi ang kalokohan mo. Nakakainis ka naman eh. Nakita mo na nga seryoso ako at ang sama-sama na loob ko. Ginaganyan mo pa ako? Aray, ate, tama na. Pigil nito ang dalawang kamay niya na pinong-pino kong mangurot. Nagbibiro lang naman ako eh. Hindi ko kasi talaga alam kung anong dapat mong gawin eh. Bella, Sarah! Tawag ng parating na tinig. Nagkatinginan ng magpinsan. Napatayo si Bella. Agad na nagpunas naman ng luha si Sarah. Ang tiyang! Sabi ni Sarah na pinagdadampot ang nagkalat na tissue sa sahig. Nay! Sabi naman ni Bella. Agad na nagmano ito sa kanyang nanay at saka kinuhang bitbit nitong mga bag. Anong ginagawa niyo rito? Aba? Bahay ko to. Natural na umuwi ako rito. Ang ibig ko po sabihin, bakit po kayo napasugod ng uwi, Nay? Bakit nga po ba kayo napauwi diyang? Mabuti ho at pinayagan kayo ng amo niyo. Nagkatinginan ng magpinsan. Hindi alam ni Aling Mila na may nobyo si Sarah. Hindi nila sinasabi rito dahil tiyak magagalit yon. Ayaw nun na makapag-boyfriend si Sarah dahil bata pa raw ito sa edad na 22. Alam ni Bella ang ibig sabihin ng tingin na yon ng kanyang ate. Ibig sabihin, isara niya ang kanyang bibig. Manahimik at huwag magsasabi ng tungkol kay Calvin. Nagbakasyon na muna ako. Madalas kasi akong napaghihilo at masyado na kasi akong mahahapuin. Sabi ni Aling Mila na napatingin kay Sarah. Sarah, tawag nito sa pamangkin dahil may sasabihin na hindi nito maituloy ang nais sabihin. Bakit namamaga ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Muli ay nagkatinginan na magpinsan. Wala ho ito. Magalang ho sa katutulog. Tama, magalang ho sa katutulog.
Naku, Nay, umiyak nga ho si ate. Nagulat si Sarah sa sinabi ng pinsan. Ibubuko yata siya ni Bella. Akala pa naman niya kakampi niya yon. Kinabahan si Sarah. Hindi nga ba sinabihan pa siya ng boba nito? Pinandilatan niya pinsan. Ano ka mo? Umiyak? Bakit umiyak ang ate mo? Masyado hong madrama. Kanina ho kasi nanonood ho yan ng drama. Tapos nakita ko na lang ho, iyak na ng iyak dahil nakakaiyak yung pinapanood. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Nako, ikaw ngang bata ka. Huwag panood ng drama ha. Nakita mong epekto niyan sa'yo. Masyado ko na rin iyakin. Hindi naman ho, Chang. Siya nga pala. Si Aling Mila na binuksan ng bag at inilabas ang pasalubong na lansones sa magpinsan. Hindi na muna ako makakapagtrabaho kasi nagpatingin ako sa doktor. Mahina raw ang puso ko. Kaya kailangan ko na muna magpahinga. Magtanong-tanong ka sa mga kaibigan mo, Sarah, kung sinong gustong mamasukan sa amo ko. Kasi ayaw nila kumuha ng hindi ko rekomendado. Delikado kumuha ng hindi kakilalang katulong sa panahon ngayon eh. Ang mga agency naman ng katulong, napasok na rin ng mga sindikato. Kaya ang akala mong katulong hindi pala. May kasabot pala ng mga akyat bahay. Chang, bakit hindi na lang ho kaya ako? Ikaw? Hindi pwede. Chang, bakit naman po hindi pwede? Ako na lang ho. Total, kaya ko naman ho magtrabaho. At isa pa, para may panustos ho kayo sa pangangailangan dito. Ipapadala ko ho ang sweldo ko. Natigilan si Aling Mila. Tila may pangamba sa kagustuhan ni Sarah. Ayaw niyang papuntahin doon ng dalaga. Maya-maya ay bumuntong hininga. Naisip na wala naman siguro masamang mangyayari sa dalaga. Ang isa pa, may katwiran nito. Ayos lang ba sa'yo, Iha? Kaya mo kaya? Chang, kaya ko ho. Ang isa pa, gusto ko namang makalis dito sa lugar natin. Gusto ko makapunta sa ibang lugar. Ang totoo kaya gusto niyang mamasukan sa amo ng tiyang niya ay upang makalayo kay Calvin. Para magpagaling ng sugatan niyang puso. May binigay na address ang kanyang tita Mila. 6:00 na siya ng gabi dumating sa lugar na yon. Tiningala ni Sarah ang mataas na kulay pulang bakal na gate. Mataas at malaki ang bahay. Ang malawak na bakuran muna ang nakita niya bago ang malaking bahay sa loob nun na bungalow style. Maraming ilaw sa loob ng bakuran at sa mga halaman. Ininspeksyon ni Sarah ang gate. Hinanap ang doorbell. Nang makita, pinindot niya yon. Makailang ulit bago siya tila may narinig na papalapit na yabag. May sumilip sa nabuksang butas ng malit na gate. Anong kailangan mo, Ged? Tanong ng tinig. Mamangkin ho ako ni Tia Mila. Ako yung pinadala niya rito para kapalit muna niya. Agad na binuksan ng babae ang gate nang marinig ang pangalan ng Tia Mila. Humantad sa dalaga ang isang babaeng naka-uniforme na may kababaan ng height na sa tingin niya ay 30 mahigit na. Ikaw nga, Rod. Ikaw, Ged, ang pamangkin ni Ate Mila. Opo, bakit parang gulat na gulat ka? Aba, hindi gid pang katulong ang beauty mo, day. Para kang mag-artista. Ganda-ganda mo, ganda-ganda pati katawan mo. Hay sus, Ginoo, magtatrabaho ka lang din nakatulong? Sobra ka naman, hindi naman ako ganun kaganda. Ako nga pala si Sarah, ikaw? Ako si Simang. Halika, nung isang araw ka pa hinihintay ni Sir. Lagi nga gid mainit ang ulo at hindi raw naasikaso mabuti ang kanyang papa. Dili ko naman gid kaya pagsabayin ang gawaing bahay at pag-aalaga sa kanyang papa. Nalula si Sarah sa laki ng bahay ng kanyang magiging amo. Maraming pinto ang nakita niya na maaaring mga silid yon sa napakalaking bahay. Napawaw ang dalaga. Sobrang dami ng kwarto ng bahay na yon samantalang sa bahay nila, sa Tarlac, dadalawa lang ang silid ng bahay ng tita Mila niya. Hindi ka ba nahihilo sa bahay na to, Simang? Napagmungis-ngis naman ang katulong. Ay, hindi na. Noon, oo, Gid. Pero nasanay na nga rod ako. Ani Simang. Isinama na siya ni Simang sa servant quarter kung saan natutulog ito at ang Tia Mila niya. Magkasama ba kayo dito ni Tia Mila ko, Simang? Ay, oo, day. Dinhi ako sa itaas. Diyan naman gid ang Tia Mila mo sa ibaba. Dito gid ang lagay ng damit ng tiyang mo. Salamat.
Wala pa si Sir mamayang gabi pagyadang dating nun. Bukas ko na lang gid sasabihin ng tungkol sa imo. Halika at kumain na muna tayo nga Rod. Dinala siya ni Simang sa kusina. Napakagara ng dining table. Isang malapad na lamesang rectangular ang hugis, nayari sa makapal na salaming may disenyo na puting bulaklak. Purong itim na makantab na kahoy naman ang mga upuan nun. 8-seaters ang dining set na yon. Sa tingin niya ay imported. Hindi sa lamesang yun kumain ng dalawa. May sariling lamesa ang mga katulong sa extension ng dining hall, kung saan naroon ang mga gas range at lababo. Ito ang tinatawag na dirty kitchen na sa linis at kintab ay alangan sa tawag nito. Magaan ang loob ng dalaga sa katulong. Mabait kasi at madaldal na nakakatawa magsalita. Tingin niya ganun din ang nararamdaman sa kanya ni Simang. Magaan din ang loob nun sa kanya dahil ipinaghahain agad siya. Bihira kumain din si Sir, kaya dili ako nagaluto na masarap. Ulam ko ang ginaluto ko. Bakit? Saan kumakain si Sir? Ano ba pangalan ng amo natin? Sir Teo. Nakaain yun good sa labas kasama ng mga babae. Napatangon lamang si Sera at nagkibit balikat. Hanga naman si Simang sa kanya dahil nakarating daw siya sa kolehiyo kahit papano. Kaya nga raw hindi siya bagay doon ng mga tulong lang dahil ang ganda-ganda pa niya. Panay nga ang puri sa kanya nun. Nang matapos ang dalawa at makapagligpit, tinungo nilang malawak na sala ng bahay. Binuksan ni Simang ang 30 inches color TV at saka nanood sila ng isang teleserye. Tapos na ni Simang ang lahat ng gawaing bahay at ang pagpapakain sa matandang ama ng kanilang Sir Teo. Kaya nakakapanood na yun. Hindi ka ba pinapagalitan ng amo natin sa panonood ng TV nila? Tanong ni Sera. Ay hindi. Nga ni si Sir. Nagapayag lang yon. Kapag dumating Nyora, Nita, yun nga niyang nakakatakot. Sobrang gid ng tapang nun. Si Sir Teo mabait gid. Yun sa amin ang tiyang mo. Ha? Sino naman yung Nita? Nasaan siya? Mama nga niyo ni Sir. Nasa Cebu gid. Sa Boracay daw nagbabakasyon. Dili pa nga nagbalik Mag-isang buwan na. Naalarma si Sera sa sinabi ni Simang. Hindi sinabi ng kanyang tiya na may matapang din pala itong amo. Ang sabi ng tiya Mila niya, mabait ang may-ari ng malaking bahay na yon. Mabait daw ang mag-ama. Ngunit ano itong sinasabi ni Simang na nakakatakot, Senyora Nita? Kinabahan siya. Kailan pa babalik yung Nyora Nita na yon, Simang? Dili ko gid alam ay. Parang narinig ko pala gid na sa susunod na buwan daw, sabi ni Sir Teo. Sa susunod na buwan? May takot na tanong ni Sera. Malapit na yun Maaga palang mulat na ang mata ni Sera. 6:00 ng umaga pero gaya ng nakasanayan, mas nauna pa rin si Simang. 5:00 pa lang gising na to at hindi na nakita ni Sera sa higaan. Plano talaga niyang gumising ng maaga. Yun ang ipinangako niya kagabi. Kaya lang, napaisip na naman siya kay Calvin. Habang tahimik na nilalabanan ang kirot sa dibdib, muling nanumbalik ang alaala ng dating nobyo. Hindi niya namalayang inabot siya ng 12:00 sa kaiyak bago pa siya tuluyang nakatulog. Kaya ayon, nahuli rin siya ng gising. Lumabas si Sera ng kwarto habang nagpupunas ng mata't humihikab. Inikot niya ang paningin sa paligid. Umaasang makikita si Simang pero wala. Nasaan na naman kaya yun? Bulong niya sa sarili. Sa kakakuskus ng mata at haplos ng muka, hindi na niya napansin ang lalaking biglaang lumiko mula sa kabilang hallway. Walang abiso. Salpok ang mukha niya sa matigas na dibdib nito. Napangiwi si Sera, umatras siya, hawak-hawak ang ilong na bumundol sa matigas na katawan ng lalaki. Ano ba? Inis niyang sabi. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Ang sakit kaya. Ang aga-aga sinisira mo talagang araw ko? Agad-agad? Anong ginagawa mo rito? Tuloy-tuloy at may taray na tanong ni Sera habang hawak-hawak ang ilong niyang nasaktan. Tumingala siya para sungitan pa ang nabangga, pero natigilan siya. Pardon? Sagot ng lalaking kalmado. Para bang may kung anong alon ng kuryente ang dumaan sa katawan ni Sera nang marinig ang tinig nito. Napatingin siya sa mga mata ng lalaki at hindi siya makalingon pa.
Napanganga si Sarah. Ngayon niya lang napansin ng buo ang mukha nito. Para itong nililok ng langit. Broad shoulders, firm chest, sharp jawline, at ang mga mata, matatalim pero nakaka-hypnotize. He's a walking Adonis, a hunk, at mukhang hindi basta-basta ang dating. May otoridad, may presensya. Ito na ba yun? Ito ba ang boss namin? Si Sir Teo? Tanong niya sa sarili. Pakiramdam niya, sumanib sa kaluluwa niya ang titig nito. Ang mga labi ng lalaki tila may sariling pwersang humihila sa kanya palapit. Napakurap siya. Pilit nilalabanan ang pagkapako ng tingin. Pero mas lumala lang ang kaba niya nang mapansing nakatitig rin ito sa kanya. Tama. Diretso, matalim. Para siyang hinihigop sa tindi ng titig nito. Biglang sumikip ang dibdib niya. Bumilis ang tibok ng puso at tila nang hina ang tuhod niya. Para bang kailangan niya ng mahahawakan bago siya matumba. I should be the one asking you that, miss. Malamig at matatag ang tono ng lalaki. Anong ginagawa mo sa loob ng bahay ko? Bahay niya? Napalunok si Sarah. Oh no, siya nga. Siya nga si Sir Teo. Hindi niya alam kung saan ibabaw ng sarili. Gosh, nakakahiya. Namula si Sarah sa kahihiyan. Sa gulo ng umaga niya, sa mga nasabi niya, at lalo na sa itsura niya ngayon. Para bang gusto niyang matunaw. Bagong gising lang siya, nakasuot lang na manipis na t-shirt at walking shorts. At ang mas nakakahiya pa, wala siyang suot na panloob. Sanay kasi siyang hindi nagsusuot nito kapag natutulog. At sa pagmamadaling hanapin si Simang kanina, nakalimutan na niyang magsuot bago lumabas ng kwarto. Great, Sarah. Ang gulo-gulo mo na. Ang bastos pa na itsura mo ngayon sa harap ng amo mo. Hindi niya alam kung yayakapin ba niya ang sarili para matakpan ang kanyang loob o tatakbo na lang pabalik sa quarters niya. Nanatili lang siyang nakatayo ron, tulala, hindi maalis ang tingin sa lalaki nasa harap niya. Sir, nauutal niyang bungad. Nagpakilala ang lalaki, kalmado pero may halong otoridad sa tono. I'm Teo. Amin ang bahay na to. Ako ang nakatira rito. Anak ako ng may-ari. Pagkatapos, humarap ulit sa kanya. Now, I'm asking you, what are you doing here? Walang masabi si Sarah. Nabitin ang kanyang hininga. Sir, hindi pa rin niya maayos ang sagot. Nahihiya siya at parang gusto na lang niyang lamunin ng lupa. Buti na lang dumating si Simang. Agad siyang lumapit kay Sarah at hinawakan siya sa braso. Para bang inaagaw siya sa eksena. Good morning, sir. Bati ni Simang, sabay ngiti. Si Sir Teo gid na, pamangkin ni Ate Mila, siya gid to. At doon lang tuluyang nalubog sa kahihiyan si Sarah. Makakapalit muna siya kay ate. Sarah ang pangalan niya. Sabat ni Simang. Tinapik si Sarah sa braso. Tumango si Teo pero bago umalis, tiningnan muna si Sarah mula ulo hanggang paa. Hindi judgmental ang tingin pero sapat para manginig ang tuhod ng dalaga. So, ikaw pala ang pamangkin ni Aling Mila. Malamig pero buo ang tono na boses ni Teo. Ayusin mong sarili mo, pumunta ka sa study room ko. Gusto kita makausap. Pagkalis ng lalaki, para bang na-drain ang lahat ng lakas ni Sarah. Napaupo siya sa pinakamalapit na upuan at tuluyang napasubsob sa mesa sa sobrang tensyon. Ay, sus Ginoo! Ano na naman to, Sarah? Bakit parang gusto mo nang maglaho dyan? Saan ka ba kasi nagpunta? Kung nandito ka lang, hindi sana ako napahiya na ganun. Ha? Ano bang nangyari? Halos hindi na makatingin si Sarah. Kinuwento niya ang buong eksena mula sa pagkakabangga, sa taray niyang tono, sa itsura niyang walang ayos, hanggang sa utos ni Teo. Napatawa si Simang habang inilalabas ang frozen meat sa freezer. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Akala ko naman may malalang nangyari. Ganyan talaga si Sir Teo, medyo masungit pero hindi masama. Hindi pa ba masama yun? Pinapupunta niya ako sa study room para kausapin. Baka palayasin na agad ako ng Simang. Huminga siya ng malalim. Pilit pinapakalmang sarili pero ang totoo, kinakabahan siya. At ang mas nakakatakot, hindi niya alam kung dahil sa kahiyan o dahil kay Sir Teo mismo. Diligan ni amo si Sir, mabuting tao yun. Hindi kanya papalayasin.
Pag-alo ni Simang habang inaayos ang laman ng ref. Sana nga. Mahinang tugon ni Sarah. Nasa tapat na siya ng pinto ng study room. Si Sarah, alumpihit. Paulit-ulit na pinipisil ang mga daliri at ilang beses nang humugot ng malalim na hininga. Para bang may gera sa loob ng dibdib niya. Kaya mo to, Sarah. Isang usapan lang to. Bulong niya sa sarili. Pero hindi na niya maipaliwanag ang kaba. Hindi lang dahil baka pagalitan siya, kundi dahil sa presence ng lalaki sa loob. Si Teo. Ang lalaking parang kayang gamutin ng sugat na iniwan ni Calvin, kahit isang sulyap pa lang. Ano ba itong iniisip ko? 3 mahinhing katok ang pinakawalan niya. Come in! Dahan-dahang bumukas ang pinto. Tumambad sa kanyang study room. Malinis, elegante, at naroon si Teo sa likod ng malaking mesa. Nakayuko ito may binabasa pero hindi siya tinapunan agad ng tingin. Maupo ka. Umupo si Sarah. Good morning, sir. Bati niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Bumibilis na naman ang tibok ng puso niya. Ay, nakakainis, ang gwapo talaga. Parang artista, parang Piolo Pascual. At gaya ng babaeng nasa commercial ng soft drinks, para siyang natulala, napanganga. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pero tuwing tinitingnan niya si Teo, para siyang nauubusan ng hininga. At sa gitna ng kabog ng dibdib niya, isang tanong ang gumugulo sa isip niya. Paano kung ito ang simula ng panibagong sakit? Sinabi na ba sa'yo ni Aling Mila kung anong trabaho mo rito? Sir, hindi pa ho masyado eh. May sakit ka ba o may diferensya ang dila mo? Nanlaki ang mata ni Sarah. Kanina sa kusina, ganyan ka rin. Ayoko ng pautal-utal. Ayusin mo yan. Naiintindihan mo? Yes, sir. Yan pala eh. Marunong ka naman magsalita ng maayos. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Umayos ng upo si Teo. Na-stroke si Papa. 1 taon na siyang paralisado. Hindi siya makalakad at kailangan bantayan palagi. Dati si Aling Mila ang nag-aalaga. Ngayon ikaw ang kapalit. Tumitig siya kay Sarah. Paiinumin mo siya ng gamot. Pakakainin, aalagaan. Wala kang ibang trabaho kundi ang asikasuhin siya. Nalinaw? Tumango si Sarah, mahigpit. Opo sir, malinaw po. Good. Dahil kapag may nangyari sa kanya, ikaw mananagot sa akin. Yes sir. Tugon ni Sarah, iwas ang tingin. Kanina halos kiligin siya sa itsura ni Teo, pero ngayon nainis siya. Akala niya mabait ito, gaya ng sabi ni Nasimang at Tia Mila. Pero sa tono nitong matigas at mayabang, parang si Calvin lang din. Guwapo nga pero dominante at arugante. Galit ka ba? Hindi, Jose. Just call me Teo. Wag mo na akong pinopo. Nakakahiya ako kasi. No. You're not just a helper here. Para ka ng nurse ni Papa. So please, sundin mo na lang sinabi ko. Napatango si Sarah. Alanganing ngumiti. Sige po, Teo pala. Good, you may go. Magpasama ka kay Simang sa silid ni Papa. Ikaw nang bahala doon. Utos ni Teo. Tumayo agad si Sarah. Sige po, lalabas na po ako. Pero bago siya tuluyang makalabas. Sarah. Bakit? Napalingon siya. Nagtatanong ang tingin. Bakit? Next time, huwag ka na magsusuot ng see-through na shirt. Magdamit ka na maayos. Napako si Sarah sa kinatatayuan. Uminit ang pisngi niya sa hiya. Hindi siya nakaimik. Napalunok at dali-daling lumabas. Pagkasarado ng pinto, napaupo siya sa gilid ng dingding. Tahimik na lumuha. Bakit ba ang hangal ko? Baka akalain niya sinasadya ko yan. Pagpasok niya sa silid ng matanda, tahimik itong natutulog. Payat, halos kasintaas lang niya. Tinitigan ni Sarah mukha nito. Hindi naman siya kahawig ni Sir Teo. Sa isip niya, tila mabait ang ama. Pero may kurot pa rin ng hiya sa dibdib ni Sarah mula sa kaninang pangyayari. Baka kamukha niya si Senyor Anita. Bulong ni Sarah habang pinagmamasdan ang natutulog na matanda. Inilipot niya ang paningin sa buong silid. Malaki at maaliwalas, pero halatang may mga kailangang ayusin. Nilapitan niya ang lamesa sa may terrace. Kalat ang mga gamit. Tissue, adult diapers, gamot at kung ano-ano pa. Tahimik niyang inayos ang lahat.
Sunod, tinungo niya ang banyo. Nilinis, inespreya ng pabango, sakay sinara. Binuksan niya ang mga bintana. Hinawi ang kortina para makapasok ang sariwang hangin. Kailangan to ni Sir para gumaan ang pakiramdam niya. Matapos niyang walisin at linisin ang sahig, naging presko at mas magandang silid. Nang mapalingon siya, nagulat siya. Nakadilat na ang matanda at nakangiti sa kanya. Agad siyang lumapit. Good morning, sir. Ako po si Sarah. Pansamantala ho akong inutusan ni Tia Mila para alagaan kayo. Patuloy lang ang ngiti ng matanda. Waring naaaliw sa kanyang presensya. Napangiti rin si Sarah. Don't worry, sir. Alagaan ko po kayo. Promise. Umupo si Sarah sa tabi ng kama. May ngiti sa labi at lambing sa boses. Simula po ngayon, ako na mag-aalaga sa inyo. Asikasuhin ko po kayong mabuti para gumaling po kayo agad. Gusto niyo ho ba yon? Tumingin si Senyor Tony sa kanya. Titig na titig, may luha sa gilid ng mga mata at ngiting abot langit. Ikaw? Mahinang tanong nito. Oo, gusto ko. Talaga ho? Ay, salamat. Napansin niyang marumi na ang suot ng matanda para bang hindi napalitan. Tumayo siya, kumuha ng malinis na shirt sa closet. Saka pinunasan si Senyor Tony ng basang towel bago to binihisan. O ayan, mas presko na po kayo. Mabango pa. Ngumiti ng buong tuwa ang matanda. Salamat. Mahina ngunit taos-pusong wika nito. Wala po yun. Trabaho ko to. Nagugutom na ho ba kayo? Bahagyang tumango si Senyor Tony. Muling tumayo si Sarah. Handa na siyang ihanda ang pagkain para sa kanya. Kumatok si Simang at sumungaw sa pinto. Day, pakainin mo na gid si Senyor. Inilapag niya ang tray sa mesa. Lumapit si Sarah. Ay, salamat. Gutom na raw po siya. Kinuha niya ang tray at inilapit sa kama, pero agad siyang napakunot ng noo. Simang, bakit ganitong pagkain ni Senyor? Nga? Anong problema? Tanong ni Simang. Hindi to balance. Wala masyadong gulay. Kulang pa sa protina. At ang kanin sobrang konti. Paano siya lalakas niyan? Dapat may gulay gaya ng carrots o kaya squash. May karne o isda. Prutas at isang cup ng rice. Hindi pwedeng yung ganito araw-araw. Turo yan ni Nyora Nita noon kaya ganyan ang luto ko. Kaya pala hindi siya ganun kalakas. Simang please, ayusin natin ang diet niya. Kung gusto natin bumuti ang lagay ni Senyor, kailangan ng tamang nutrisyon. Sige Day, ikaw na ang bahala. Sundin ta ang gusto mo. Tugon ni Simang, naramdam ang malasakit ni Sarah. Sige, ikaw na ang bahala Day. Marami pa akong gagawin sa kusina. Paalam ni Simang habang palabas ng silid. Pumangol lang si Sarah. Nang sila na lang ni Senyor Tony ay lumapit siya sa kama at ngumiti. Kain na po tayo. Magiliw niyang sabi. Agad na bumuka ang bibig ni Senyor at ngumiti habang umunguya. Simula po ngayon, gusto ko pong ubusin niyo palagi ang pagkain niyo ha, para lumakas kayo. Ayaw niyo bang makalabas sa kwartong to? Gusto niyo bang gumaling? Gusto ko gumaling. Sagot ng matanda. Ako, pa. Napakunot noo si Sarah. Kayo po, Papa. Oo nga pala. Kayo po ang papa ni Sir Teo. Umiling ang matanda, kumunot ang noo at mistulang nahirapan sa pagsasalita. Hindi. Ako. Sabay turo sa dibdib ni Sarah gamit ang mahina niyang kamay. Napamaang si Sarah, litong-lito sa gustong ipahiwatig ng matanda. Papa, ako? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya habang inaalala kung tama ba ang kanyang pagkakaintindi. Maya-maya ay napangiti ang dalaga. Ano bang gusto niyang sabihin? Papa ko kayo o tawagin ko kayong papa? Tanong ni Sarah. Napangiti ang senyor dahil naintindihan siya ni Sarah. Maaliwalas ng ngiti at pagkatapos ay tumango. Papa. Ako. Anito, napahalakhak si Sarah. Sige ho, kung yan ang gusto niyo, papa na ho ang itatawag ko sa inyo. Sabi niya para pagbigyan ng matanda. Papa. Magandang sikat ng araw. Kaya naisipan ni Sarah na ilabas si Senyor Tony sa hardin upang makalanghap ito ng sariwang hangin at maarawan kahit saglit. Ano, Papsi? Gusto mo ba rito sa ilalim ng puno?
Tanong ni Sarah habang itinapat ang wheelchair sa lilim ng malaking punong akasya. Masarap ang hangin. Sagot ng matanda, bahagyang ngumiti ngunit pinapakinggan ang simoy ng hangin. See? Sabi ko sa'yo maginhawa rito. Masayang sabi ni Sarah. Tumingala siya sa mga dahong sumasayaw sa hangin. Hindi tayo masyadong naiinitan. Perfect, di ba? Oo. Gusto mo ba lagi na po kitang dalhin dito ha, Papsi? Sabay haplos ng dalaga sa buhok ng matanda. Gusto. O di sige, simula ngayon, araw-araw na po tayo rito, para lumakas ka kaagad. Alam mo ba sabi nila, nakakagaling daw ang nature. Yung mga puno, halaman, hangin at araw, nakakagaan ng pakiramdam. Habang magkasama sa hardin, masayang kinakausap ni Sarah si Senyor tungkol sa kagalingang dala ng kalikasan. The nature is our source of energy. Lagi kitang ipapasyal dito para po makakuha ka ng energy, para makalakad ka na ulit. Gusto ko makalakad. Sabik na tugon na matanda. Sige, gusto ko rin hong makalakad na kayo. May papakilala ko sa'yo. Sino? Chicks. Biro ni Sarah habang tumatawa. Baka kailangan mo ng chicks para lumakas po kayo. Napangiti si Senyor at kahit hirap magsalita, sumagot rin sa biro. Hindi pa pwede. Mahina ng tuhod ko. Napatawa si Sarah. Hindi niya inaasahang sasakyan ng matandang kanyang biro. Ganun po ba? Ibig sabihin kung malakas pa ang tuhod mo, go ka sa chicks? Nagkasayahan silang dalawa at pansamantalang nawala ang lungkot at bigat ng sitwasyon. Habang nagbibiro si Sarah kay Senyor tungkol sa chicks, nagtawanan silang dalawa. Ibig sabihin kahit matanda na kayo pwede pa sa chicks? Hindi na. Mahina na nga ang tuhod. Nagkatawanan sila. Samantala sa katapat na silid, nakamasid si Theo mula sa bintana. Nakita niya kung paano napasaya ni Sarah ang kaniyang amang si Senyor Tony. Isang bihirang tagpo. Ngayon lang ulit ngumiti si Papa ng ganyan. Wika niya sa sarili. Masaya siya at may taong tunay na nagmamalasakit sa kanyang ama. Naiisip niyang kakaiba si Sarah. Hindi katulad ng mga taga-alaga noon na agad sumusuko. Tanging si Aling Mila at si Sarah ang nakalapit sa puso ng kanyang papa. Sa kanyang isipan, nanumbalik ang mga salitang binitiwan noon ng kanyang ama. Salbahe sila. Lalong natanong ni Theo sa sarili, ano nga bang pinagdaanan ng kanyang ama noon? Tahimik siyang nagmasid, ngunit dama niyang may unti-unting pagbabago sa tahanan nila. Dala ng presensya ni Sarah. Habang pinagmamasdan ni Theo mula sa bintana si Sarah na nag-aalaga kay Senyor, hindi niya maiwasang mapatitig sa dalaga. Hindi to kagaya ng ibang tagapag-alaga. Maganda, maaliwala sa mukha, at may halong pagmamahal ang bawat kilos. Ibang-iba ka. Akala ko may bumagsak na anghel sa kusina namin. Napangiti siya sa alaala. Kahit nagpakasungit si Sarah noon, hindi siya nagalit. Kung ganito kagandang magnanakaw, pababayaan ko na lang, basta makita ko lang ulit siya. Sa isip niya, unti-unti na siyang naaakit sa presensya ng dalaga, at hindi lang dahil sa itsura, kundi sa kabutihang pinapakita nito sa kanyang ama. Habang inaalala ni Theo ang pagkakabangga ni Sarah sa kanya, hindi niya maiwasang maalala ang lambot ng dibdib nito. Ngunit dahil umataras ang dalaga at nagalit, pinigilan niyang sarili. Ayaw niyang mapagkamalang mapagsamantala. Bigla na lang niyang nakita si Nita, galit na lumapit at inaaway si Sarah. What do you think you're doing to my husband? Singhal ni Nita. Napalingon si Sarah, gulat at di alam mong sasabihin. Ma'am, pinapaarawan ko lang po si Senyor. Maganda ho kasi sa katawan niya. Tumaas ang kilay ni Nita. At sino nag-utos sa'yo na paarawan siya? Nagtama ang mga mata ni Sarah at ni Theo na kararating lang. Tahimik siya pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi magiging madali ang trabaho niya sa piling ng isang gaya ni Nita. Ako po ang tagapag-alaga ni Senyor. Si Theo po ang nagsabing ako na po ang bahala sa papa niya. Napangisi si Nita at may halong panlalait ang tono. Theo, ganyan ka na kung tawagin ang amo mo? Baka pati siya inaakit mo na rin. Takot na nabulol si Senyor Tony habang pumapalag sa tabi ni Sarah. Agad na magdepensa ng dalaga.
Hindi po, senyora. Siya ho mismo ang nagsabing Teo na lang po itawag ko sa kanya. Simula ngayon, Sir Teo ang itatawag mo. Ako naman, senyora. Malinaw? Opo, senyora. Sagot ni Sarah habang pinipigilan ang kaba at inis sa loob. At isa pa, ayokong pakikialaman mo si Tony. Ngunit agad siyang sinagot ni Echo. Ako nag-utos kay Sarah na asikasuhin ng papa. Nita, may problema ba? Bigla ang pagbabago ng kilos ni Nita. Mula sa galit, naging maamo at ngumiti pa kay Teo. Oh, Teo dear. Sabay halik sa pisngi nito. Nandito na ako. Hindi mo na kailangan kumuha pa na mag-aalaga kay Tony. Kayang-kaya ko naman yun. Nagulat si Teo sa sinabing yun. I thought you hated taking care of him. Hindi nga ba't nagbakasyon ka sa Boracay dahil ayaw mong alagaan si Papa? Napahiya si Nita, lalo na't nandun si Sarah. No. I just needed a break. Napagod lang ako. Ngayon na nandito na ako. We don't need her. Sabay masamang tingin kay Sarah. Ngunit biglang nagsalita si Senyor Tony. Ayaw sa'yo. Sabay kapit kay Sarah. Pinapakita kung sino ang mas gusto niyang kasama. Niyakap ni Sarah si Senyor at hinaplos ang ulo nito habang nakasubsob sa kanyang tiyan. Para siyang batang inaalo. Nakita ni Teo ang koneksyon ng dalawa. Gusto siya ni Papa, Nita. She won't leave the house. Mabuti nga at may makakatulong ka sa pag-aalaga sa kanya. Sarah, ipasok mo na si Papa at pakainin na. Go! Agad namang sumunod si Sarah. Tinulak ang wheelchair ng senyor papasok ng bahay. Naiwan si Nita na galit. Bakit mo kinakampihan ng babaeng yon, Teo? Tanong ni Nita. He likes her. Yun ang mahalaga. Siya lang ang nagustuhan ng Papa sa lahat ng tagapag-alaga. Kahit ikaw, ayaw mo naman noong alagaan siya. Sagot ni Teo. I don't like her. Hindi naman siya para sa'yo, Nita. As long as Papa likes her, she stays. Nursing student si Sarah dati. Alam niya kung ano makakabuti sa kanya. I hate her! Sabi ni Nita, baka sa mukha matinding galit. Tumalikod na si Teo. Alam niyang walang mangyayari sa usapan nila ni Nita. Magtatalo lang sila ng walang kakwenta-kwentang bagay. She will stay and that's final. I like her. Wika ni Teo. Makalipas ang ilang araw na hindi niya napagsilbihan si Senyor Tony dahil sa pagbabawal ni Nita. Muling pumasok si Sarah sa silid upang pakainin ito. Umalis si Nita ng bahay nang hindi man lang ipinagbilin kay Sarah na bantayan ng senyor, kaya kusa siyang kumilos. Lalo't gabi na't hindi pa bumabalik ang senyora. Wala na rin si Simang sa bahay. Sinunduto ng kaniyang Amerikanong kasintahan upang ipakilala sa pamilya at magpakasal. Bagamat sandali pa lang silang nagkasama, naging malapit na si Sarah kay Simang, kaya't humagulhol siya sa pamamaalam nito. Ngayon si Sarah na lang ang naiwan sa bahay na tila hindi siya panatag. Hindi man siya takot kay Nita, ramdam niyang may masama itong balak. Lalo na't galit na galit ito nung hindi siya pinaalis ni Teo. Maingat niyang inilapag ang tray ng pagkain sa tabi ng kama ni Senyor at sinubukang gisingin ito. Ngunit laking gulat niya nang hindi ito magising kahit tapikin o yugyugin. Nang pulsuhan niya ito, napansin niyang napakabagal ng tibok ng puso nito. Lalong lumakas ang kaba niya nang mapansin ang isang bote ng sleeping pills na nakabukas sa lamesa. Pinagduktong-duktong ni Sarah ang mga pangyayari at napagtanto niyang malamang pinainom ni Nita ng sleeping pills si Senyor bago umalis para manatiling tulog ito buong araw. Naisip niyang hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Posibleng palagi itong ginagawa ni Nita upang hindi siya mapagod sa pag-aalaga at para hindi magising ang matanda hanggang sa bumalik siya. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit nanghihina si Senyor. Bukod sa kulang sa pagkain, pinapainom pa ng gamot na pampatulog. Lubhang nag-alala si Sarah sa kalagayan ng matanda. Habang sinusubukang pakainin si Senyor, natuklasan ni Sarah na tila may masama talagang intensyon si Nita. Pinaiinom ng sleeping pill sa matanda upang manatiling tulog. Nagtaka si Sarah kung bakit tila ayaw ni Nita na gumaling ang asawa nito at kinabahan sa maaaring plano nito. Biglang dumating si Nita kaya dali-daling itinago ni Sarah ang tray ng pagkain upang hindi mahalatang galing siya sa silid ng senyor. Bumalik siya sa dining hall upang umiwas at baka utusan siyang maghain. Ngunit aksidente niyang nabangga si Teo. Dahil sa lakas ng pagkakabunggo,
Nawalan siya ng balanse at muntik ng mahulog. Ngunit nasalo siya ni Teo. Mahigpit ang hawak sa kanyang bewang at kamay. Gahiblang agwat ang pagitan ng kanilang mga mukha at parehong sandaling natigilan at nabighani sa isa't isa. Hindi makapagsalita agad si Sarah habang dama pa ang bisig ni Teo sa kanyang baywang. Matapos humingi ng paumanhin si Teo at itinayo siya, nahihiyang nagpasalamat at agad siyang tumalikod. Pagbalik ni Sarah sa kanyang silid, sinubukan niyang matulog ngunit hindi mapigilan ang kilig at tuwa sa nangyari. Sa kanyang isipan, si Teo ay tila isang tagapagligtas at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kakaiba siyang nararamdaman para sa binata. Pagkatapos ng insidenteng nasalo siya ni Teo, dama ni Sarah ang isang uri ng kilig at kakaibang kaligayahan. Hindi niya maipaliwanag ang sarili pero parang gusto niyang manatili sa bisig ng binata. Hindi niya ito naramdaman kahit kailan kay Kelvin, ang kanyang ex na palaging nagdadala ng gulo at panganib. Sa halip, kay Theo ay pakiramdam niya ligtas siya, inaalagaan. Naalala pa niya ang linyang nabasa niya sa isang libro. In love na yata ako. Bulong ni Sarah sa sarili habang napapangiti. Sa kabilang banda, si Theo hindi rin dalawin ng antok. Habang nakahiga, paulit-ulit niyang naiisip ang pagkakabangga nila ni Sarah, ang mainit na katawan ng dalaga sa kanyang mga bisig, at ang titig na tila huminto ang oras. Ano ba to? 2 beses na yun, at parehong may kakaibang epekto sa akin. Hindi man nila aminin sa sarili. Nagsisimula na ang damdaming hindi nila inaasahan. Pagkagusto at marahil pag-ibig. Habang nakahiga, iniisip ni Theo kung bakit pinili niyang sa bahay na lang kumain para lang makasama si Sarah at kamustahin ito sa unang linggo ng pananatili sa kanila. Gusto rin niyang tanungin kung nahihirapan ba ito sa trabaho, lalo't wala na si Simang. Nag-aalala ba ako sa kanya? Tanong ni Theo sa sarili habang napapailing. Hindi siya sanay na alalahanin ng mga katulong. Noon basta't may sahod ayos na, pero iba si Sarah. Simula nang makabangga niya ito at lalo nang makita ang pagiging malapit nito sa kanyang papa. Hindi na ito nawala sa isip niya. Lagi na lang siyang laman ng isip ko. Bulong ni Theo. Naapektuhan na pati ang trabaho niya. Napapansin na ng mga kamiting niya ang pagiging distracted niya sa mga huling araw. Isa pa naman siya sa may-ari ng isang malaking telecom company na kasalukuyang may matinding kompetisyon. Hindi niya maintindihan kung anong meron kay Sarah. Pero sigurado siya, ito lang ang babaeng unang gumulo sa kanyang mundo sa paraang hindi niya inaasahan. Daang milyon kung kumita ang kanilang kumpanya sa loob lamang ng 1 buwan, kaya naman big time sila. Tinutokso nga siya ng mga kaibigan niya na dapat daw sa edad na 30 ay mag-asawa na siya para may makasalo naman siya sa yamang tinatamasa niya ngayon. Dapat daw magpakasal na sila ni Mercy. Si Mercy, naalala niya, ito ang gustong-gusto para sa kanya ni Nita dahil kasundo nun ang girlfriend niya. Mahal niya si Mercy at plano na nga niyang mag-propose dito ng kasal. Ngunit noon yun nung hindi pa niya nakikita si Sarah. Napahikab si Theo. Sa wakas, inantok na rin siya. Ngunit bago pa siya natulog, muli muna niyang binalikan ang eksena sa pagkakabunggo niya kay Sarah. Nung ang suot nun ay manipis na shirt lang. Napangiti muna si Theo at saka marahang pumikit. Maagang dumalaw si Mercy, ang nobya ni Theo, sa bahay nito at hindi inaasahan ng binata ang kanyang pagdating. Nagulat si Theo nang magising at makitang nasa tabi na niya sa kama si Mercy. Agad niyang tinakpan ang sarili ng kumot at dali-daling nagsuot ng shorts at t-shirt. Good Sunday morning, honey! Bati ni Mercy sa malambing ngunit agresibong tinig. What are you doing here? Gulat na tanong ni Theo habang nagmamadaling magbihis. Hey, what's wrong? Dati naman ako nagpupunta rito, diba? Tugon ni Mercy sabay yakap sa kanya. And why are you hiding that? Sanay naman ako makita ka ng ganyan, hindi ba? Dagdag pa niya na may pilyang ngiti. Naisip ni Theo ang kanilang nakaraan. Totoo nga, dati nang pumupunta si Mercy sa kanyang silid at may namamagitan na sa kanila. Pero ngayon tila may pagbabago sa kanyang damdamin. I mean, you're early. What makes you so early? Dinalaw kita, sagot ni Mercy.
Sa simpleng umagang yun napagtanto ni Teo na hindi na siya gaanong komportable sa presensya ni Mercy. Kahit pa dati, normal lang ang mga ganong eksena sa kanila. I miss you so much. Hindi mo na kasi ako dinadalaw sa studio this past few days. Dati-rati araw-araw ko nandun. I'm sorry, I'm so busy. Bakit? Dati naman kahit busy ka, you find time to drop by. Pero ngayon hindi na. What happened? Nothing serious, honey. Hayaan mo. I'll make it up to you. Promise? Tanong ni Mercy. Promise. Tugon ni Teo at hinalikan siya sa labi, na siya namang hiniling ni Mercy sa pamamagitan ng paghila sa kanyang ulo. Sa kasamaang palad, nakita to ni Sarah. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Hindi niya inaasahang makikita si Teo na may kahalikan at kandong na babae. Napatras siya. Mabigat ang mga paa habang umaagos na ang luha. Tahimik siyang tumakbo papunta sa kanyang silid. Sinara ang pinto at doon na tuluyang pinakawalan ang sakit na naramdaman. Sarah! Sarah! Bigla ay napabalikwas si Sarah mula sa pagkakasubsob sa kanyang unan. Agad niyang pinuna sa nagkalat na luha sa kanyang muka. Mabilis na itinali ang kanyang buhok at saka dali-daling tinungo ang pintuan. Senyora, may kailangan ho ba kayo? Tanong ni Sarah, pilit na pinapakalma ang sarili. Abay, syempre! Pasuplad ang sagot ni Nita. Tatawagin ba kita kung wala akong kailangan sa'yo? Napayuko si Sarah. Gusto na niyang ibuhos ang galit at sakit sa mataray na babae. Pero pinili niyang magtimpi. Ano ang kailangan niya, senyora? Dalhan mo kami nila, Teo ng breakfast sa garden. Narito si Mercy. I want this day to be special. Sagot ni Nita na may malisyosong ngiti bago tumalikod. Agad na humabol si Sarah para alamin ang ihahandang pagkain. Senyora, ano ho bang ihahanda ko? Ano ho bang gusto niyo? Hay nako, wala ka talagang kwenta. Kahit anong meron dyan. Sa susunod nga, huwag akong tanungin mo dahil ikaw ang taga-kusina. Kaya ikaw nakakaalam kung ano meron dyan, ha? Sabay talikod na may inis. Sa kabila ng sama ng loob, naghanda si Sarah ng spaghetti, toasted garlic bread at juice. Pagkatapos, inihain niya ito sa garden, dala ang mabigat na damdamin. Pagdating doon, lalo siyang nasaktan sa nakitang magkayakap, sina Mercy at Teo. At si Mercy, walang hiya sa kaharap na halika ng binata, habang si Nita tila tuwang-tuwa sa eksena. Mas lalong nadurog ang puso ni Sarah. Tahimik siyang naglatag ng pagkain, pinipigil ang luha, habang sa loob-loob niya, tinatanong ang sarili. Hanggang kailan ako mananahimik, habang pinapanood kong sarili kong nasasaktan. Kumunot ang ulo ni Sarah. Naiilang siya sa naghahalikan, lalo pa at si Teo yun. Naiba ang kahalikan kaya nakayukong dinala na lamang niya merienda. Hey! Sabi ni Mercy. Who's she? Tanong nito kay Teo. Don't mind her, dear. Isa lamang siyang chimay rito. Nito at saka itinaboy si Sarah ng sutsot. Tagapag-alaga ng papa, Nita. Mariing pagtatama ni Teo sa sinabi ni Nita. Sige na, bumalik ka na sa loob, Sarah. Naningkit ang mga mata ni Sarah habang papalayo sa tatlo. Naiinis siya kay Teo. Hindi man lang siya pinagtanggol nito. Itinama nga ang sinabi ni Nita, ngunit yun pa rin ang ibig sabihin nun. Ganon din ang suma ng tagapag-alaga para sa kanya. Chimay pa rin. Akala pa naman niya tagapagligtas niya lalaki. Yun pala, baliwala lang siya rito, lalo't naroon ang girlfriend nito. Gustong bumalik ni Sarah. Gusto niyang buhusan ng Diyos sa mga yon, lalong-lalo na si Mercy, na panay ang yapos at halik kay Teo. Nilinis na agad ni Sarah ang pinaglutuan niya ng spaghetti. Gusto niyang mapagod at malibang sa trabaho, para makalimutan niya ang nararamdaman niyang sakit. Hindi pa man siya natatapos, malakas na pagtawag naman ang narinig niya. Gigil na tinungo muli ni Sarah ang kinaroroonan ng tatlo. Bakit po, senyora? Kumuha ka ng cola. Mercy wants cola. Dalian mo. Tita, wait. Sarah, sandali. May utos pa yata si Mercy. Yes, dear. Ano yon? Baling ni Nita kay Mercy. Akala ko ba Asya? Tanong ni Mercy sa Marting pagbigkas. Why is she not wearing her uniform? Oo nga no, hindi ko napansin yun na. She don't need to wear any uniform. Okay na kung anong gusto niyang isuot dito sa bahay. Sige na, Sarah, ikuha mo na ng cola si Mercy.
Agad namang tumalikod ng dalaga. Kutob niya may gagawing hindi maganda ang dalawang maldita. Pakiramdam niya, may mangyayaring hindi maganda sa kanya sa araw na to. Nag-aalala man, hindi na lang pinansin ng dalaga ang kanyang masamang kutob. Wala siyang magagawa kung hindi ang sundin ng mga amo niya. Habang hawak ni Sarah ang tray ng cola at baso, maingat niyang inilagay ito sa lamesa at isa-isang isinilbi sa tatlo. Kay Mercy, Nita at Teo. Ngunit habang inilalapag niya ang huling baso sa harapan ni Teo, bigla siyang pinatira ni Nita. Nabitawan niya ang baso at tumapon ang malamig na cola, diretsyo sa mukha ni Teo. "Oh!" sigaw ni Teo, napabangon sa gulat. "Ano ba?" Galit na tanong nito. Nagsalubong ang kilay. Boba!" sigaw agad ni Nita. At bago pa makabawi si Sarah, isang malakas na sampal mula kay Mercy ang dumapo sa kanyang pisngi. "Ba't ba ganyan ka? Mag-ingat ka nga!" sigaw ni Mercy. "Look what you've done to my honey!" Sabay punas ng sariling kamay sa basapang mukha ni Teo dahil wala silang mahagilap na tissue. Napaluhang nagsalita si Sarah. "Sorry, hindi ko sinasadya." Pakiramdam niya isang sisiw na pinagtutulungan ng mga agila. Wala siyang laban kahit alam niyang hindi niya kagustuhan ang nangyari. "Oh, ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Kumuha ka na ng pamunas. Para kay Teo!" singhal ni Nita. Papatalikod na sana si Sarah. Nanginginig ang katawan at puno ng luha ang mata upang kunin ang pamunas. Dala ang bigat ng sakit, kahihiyan at pagdurusa. Bigla na lang siyang inawat ni Teo. "Never mind. I'll just go to my room para makapagpalit na rin." "Sige na, bumalik ka na sa loob." Tumakbong umiiyak si Sarah. Pakiramdam niya, aping-api siya. Hindi niya kasalanan ang nangyari, ngunit siya ang lumabas na may kagagawan kay Teo. Sinasabi na nga ba niya, tama ang kutob niya na may hindi magandang gagawin sa kanya, ang dalawang yun. Bulong ni Sarah sa sarili at pagkatapos, pumasok na sa loob ng malaking bahay. Sa silid ng senyor siya dinala ng kanyang mga paa. Nakita niya ang senyor na gising at nakatingin sa kanya. Nakita nun ang luha sa kanyang pisngi na hindi pa niya napapawi. Bakit?" Lumapit ang dalaga sa tabi ng senyor. Umupo siya sa gilid ng kama nun at hinawakan ng palad ng matanda at saka pinisil. "Wala ho to. Huwag ho niyo ako intindihin." Magiliw na wika ng dalaga at saka pinunas ang luha sa kanyang mga mata. Away ka. Nita." Napatawa si Sarah, kahit ang matanda nahulaan kung sino ang may gawa sa pag-iyak niya. "Huwag po niyo, sabi akong intindihin eh." Ulit ni Sarah. "Kamusta na ho ang papsi ko? Kumakain na po ba kayo ng marami?" Papatayin na. Anong ginagawa mo rito sa silid ni Tony? Babae ka!" Bigla ay sulpot ni Nita sa likod ni Sarah. Nataranta ang dalaga. "Ay, narinig ko ho kasi si senyor na parang tumatawag." "Eh di sana tinawag mo ako. Sa susunod, kapag may narinig ka rito, tawagin mo ako. At hindi yung ikaw ang intrimitidang papasok dito. Nagkakaintindihan ba tayo?" Nandidilat ang mga matang tanong nito kay Sarah. "Opo, senyora." "Sige, umayos ka na dyan." Mabigat ang mga paang nilisa ni Sarah ang tapat ng silid ng senyor. Bukod sa masakit ang likod niya dulot ng pagkakasalya sa kanya ni Nita, ay may isa pang nakakapagpabigat ng paghakbang niya. Yun ay ang hindi na ituloy na sinabi ni senyor. Hindi siya maaaring magkamali sa narinig niya, kahit puputol-putol yun. Ang sabi ni senyor, papatayin. Kinakabahan si Sarah. Sino ang papatayin? Sino ang papatay? At bakit may ganun? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. At pagkatapos bigla siyang kinilabutan at saka nahihiwaga ang tinungo na ang servant's quarter. Kinabukasan, tinawag si Sarah ng guard dahil may naghahanap daw sa kanya sa labas. Inutusan niya muna ang guard na mauna habang siya'y magbibihis. Simula nang umalis si Simang, tanging guard na lang ang iniwang bantay ni Teo sa bahay. Habang binubuksan ni Sarah ang malaking pintuan upang salubungin ang bisita, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya. "Sarah!" Paglingon niya, nakita niya si Teo. Bagong ligo, preskong-presko sa suot nitong puting Giordano polo shirt, white shorts, at white rubber shoes. Hawak pa ang tennis racket. Napatingala si Sarah at gaya ng dati,
Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. May kung anong kaba ang muling gumapang sa kanyang katawan. Bakit, sir? Tanong niya, pilit nilalabanan ang panginginig ng kanyang tuhod at damdaming pilit tumalaban. Sa tagpong to, muling nabuhay ang tensyon sa pagitan nila. Isang tahimik ngunit masalimuot na damdamin na tila pinipilit ikubli ni Sarah sa likod ng kanyang profesional na kilos. Sinubukan ni Teo na ayusin ang gusot sa pagitan nila ni Sarah matapos ang nangyaring iskandalo sa garden kahapon. Nilapitan niya ito at buong sinseridad na nagsabi, I'm sorry for what happened yesterday. Pagpasensyahan mo na mga sinabi ko. Pagpasensyahan mo na rin si Mercy. Ako lang humihingi ng paumanhin para sa kanya. Napatingin si Sarah at sandaling lumambot ang kanyang puso. Pero agad din niyang nanlamig nang madinig ang pangalan ni Mercy. Hindi niya matanggap na pati ang babaeng nanakit sa kanya, ipinagtatanggol pa ni Teo. Nainis siya kay Mercy. Hindi lang dahil sa sampal o panglalait nito, kundi sa pagiging malapit nito kay Teo. Parang linta akong makadikit at makasipsip ng halik sa labi ng binata. Tila tinamaan siya ng sariling tanong. Nagagalit ba ako dahil sa sampal ni Mercy o dahil sa halik niya kay Teo? Tiningala niyang muli si Teo at sa malamig ngunit matatag na tinig ay sinabi, wala naman akong karapatang magreklamo kahit wala akong kasalanan. Dahil sabi nga ni Mercy, chimay lang ako rito. Tumalikod siya agad, iniwan si Teo na natulala. May lungkot sa mga mata habang pinagmamasdan ang paglalakad ni Sarah palayo. Tahimik niyang tinungo ang gate at pinagbuksan ito sa guard. Doon isang bagong pangyayari ang bumungad sa kanya. Isang hindi inaasahang bisitang naghihintay. Pinabukas ni Sarah sa guard ang maliit na gate upang labasin ang humahanap sa kanya. Nagulat siya nang makita si Calvin. Agad niyang pinapasok sa loob ng gate at saka roon kinausap sa tabi ng guardhouse. Anong ginagawa mo rito? Sino nagbigay ng address ko sa iyo rito? Abot hanggang tenga ang ngiti ni Calvin nang makita si Sarah. Agad nitong hinawakan ang mga palad ng dalaga. Kumusta ka na? Miss na kita. Sabik na sabi ni Calvin. Talaga? Bakit? Wala na kayo ni Mia mo? Sabi niyang may himig pangungutya. Hindi pa rin binibitawan ni Calvin ang kanyang kamay. Ewan ba niya kung bakit hindi rin niya nabawi yun agad. Kaya naabutan ni Teo na hawak-hawak ni Calvin ang kamay niya. Tapos nakangiti pa siya sa dating nobyo. Binusinahan sila ni Teo. Agad na nahatak ni Sarah ang kanyang kamay. Nakita niyang kinawayan siya ni Teo. Kaya agad siyang lumapit sa sasakyan nito. Sino yan? Seryosong tanong ni Teo. Nakita ni Sarah ang kunot sa noo ni Teo. Kinabahan siya. Baka galit si Teo dahil nagpapasok siya ng tao nang hindi man lang nagpapaalam dito. Sir, si Calvin. Kakilala mo pala, bakit hindi mo papasukin? Bigla gumuhit ang maluwang na ngiti sa labi ni Sarah. Talaga, sir? Okay lang ho na papasukin ko si Calvin? Sige, papasukin mo siya. Ipaghanda mo na rin ang merienda ang bisita mo. Sabi ni Teo. Lalong nagusot ang mukha ni Teo nang basta na lang siyang iwan ni Sarah na hindi man lang nagpapasalamat sa kanya o kahit nagsabi man lang ng, sige sir. Sa lubong ang kilay niyang sinundan ng tingin si Sarah, na hila-hila ang kamay ng bisita nito at tila tuwang-tuwa. Sa lubong ang kilay na tinawag ni Teo ang guard at pagalit na pinagbukas ang gate at saka pinalapit sa kanya ang guard. Sa susunod na pumunta dyan dito at hanapin si Sarah, sabi may wala ha. Utos ni Teo sa guard. Maagang umuwi si Teo. Baon na niya sa kanyang kotse ang damit niya kaya mula sa pagtatenis, dumiretso na siya sa kanyang opisina at doon na naligot ang bihis. Private office niya yon at siya ang boss kaya kahit ano ay nagagawa niya. Nag-undertime siya dahil gusto niyang bumawi kay Sarah sa kasalanan nila ni Mercy at Nita ng linggo. Yayayain niyang mag-dinner sa labas ng maganda na tagapag-alaga ng papa niya. Total day off nito ang Lunes. Tamang-tama rin, wala sa bahay si Nita. Tumungo yun sa Cebu para sa pag-asikaso ng isang malaking stall nila roon ng communication items. Si Nita kasi ang pinapamahala ng papa niya sa business nilang yun sa Cebu, kaya isang beses sa isang linggo, naroon ito. Habang wala si Nita ng 2 araw, si Sarah ang nag-aasikaso sa senyor. Sa panahong yun, nakapagplano na si Teo na yayain si Sarah sa isang fine dining restaurant.
Hindi lang para makasama ito, kundi upang higit pa siyang makilala. Masigla siyang umuwi ng bahay, ngunit laking gulat niya nang makita si Sarah na may kasamang bisita, si Calvin, ang dating nobyo ni Sarah. Nagulat din si Sarah sa maagang pagdating ni Theo. Hindi niya inaasahang darating ito ng ganong kaaga. Kung alam lang niya, sana'y tinapos na agad niya ang kwentuhan nila ni Calvin. Dahil sa matagal na kwentuhan at pagkaaliw kay Calvin, hindi niya namalayang hapon na pala. Pero nang dumating si Theo at makita sila, hindi nito itinago ang galit. Sinulyapan lamang sila ng masama at dumiretso sa kanyang silid. Hindi man lang tinugon ang bati ng dalawa. Galit yata kasi nabutan pa ako rito, sabi ni Calvin. Pabayaan mo siya. Bakit? Day off ko naman ngayon na. Sa diwa ni Sarah, may kutob na siyang hindi magiging madali ang susunod na araw. May tensyon sa pagitan nila ni Theo. Tensyong hindi niya alam kung saan nahantong. Nagpaalam na si Sarah kay Theo na lalabas sila ni Calvin upang kumain. Day off naman niya. Ngunit ikinagulat niya ang matinding pagtutol ng binata. Sa kabila ng pagiging maayos at magalang niya sa pagsasabi, mariin at may otoridad ang sagot ni Theo. Hindi pwede, magagabi na. Nagulat si Sarah. Inasahan niyang papayagan siya. Lalo't unang day off niya yon mula na pumasok siya sa bahay nila. Bakit sir? Day off ko naman po ngayon na. Ipinaliwanag pa niya na sanay sa Maynila si Calvin, kaya wala silang dapat ipag-alala. Ngunit lalong tumindi ang tinig ni Theo. I said no! Hindi mo ba naririnig? May patakaran ako sa bahay na to. Kapag gabi na, wala nang lalabas. Nagulat si Sarah. Hindi niya alam kung saan galing ang galit ni Theo. Dahil ba kay Calvin o may ibang dahilan? Wala naman kayong sinabing ganyan sa akin dati. Bulong niya sa sarili. Litong-lito at nasasaktan sa tila hindi makatarungang pagbabawal. Kung alam ko lang na may patakaran pala kayong ganyan, edi sana kanina pa kami umalis. Hindi na niya alintana kung magalit man si Theo. Sa isip niya, wala rin siyang halaga sa binata. Lalo na at may mercy na ito. Ngunit matigas ang sagot ni Theo. Kapag sinabi kong hindi ka aalis, Sarah. Napuno ng luha ang mata ni Sarah, pero pinigilan niyang tumulo to sa harapan ni Theo. Agad siyang lumabas ng kwarto at pabagsak na isinarang pinto. Isang malinaw na pagpapakita ng kanyang galit at sama ng loob. Samantala napatayo si Theo sa kanyang upuan. Alam niyang galit si Sarah at hindi siya mapalagay. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata nito at sa unang pagkakataon, nababahala siya. Dahil ayaw niyang magalit sa kanya si Sarah. Habang nag-iisa sa silid, napaisip si Theo kung bakit nga ba niya pinagbawalan si Sarah na lumabas. Gayong totoo naman na may karapatan itong mag-day off. Naisip niyang imbento lamang ang sinabi niyang patakaran. At sa totoo lang, nagseselos siya. Plano niya sanang isama si Sarah sa isang dinner, pero nasira ang lahat dahil sa pagbisita ni Calvin. Hindi siya mapalagay. Ayaw niyang matulog na hindi sila bati ni Sarah. Ayaw niyang galit ito sa kanya. Kaya agad siyang lumabas ng kwarto at tinanaw sa may gate. Tama ang hinala niya. Pabalik na si Sarah mula sa paghatid kay Calvin. Nagmadali siyang maupo sa sofa. Nagkunwaring kalmado habang hinihintay ang pagdating nito. Pero sa loob-loob niya, umaasa siyang mapapawi ang tampo ng babaeng palihim na bumabagabag sa kanyang puso. Pagkakita ni Theo kay Sarah, halatang galit pa rin ito dahil sa hindi niya pagpayag. Hindi siya pinansin ni Sarah, kaya agad niya itong sinundan at hinabol sa kusina. Hinablot niya ang braso nito, dahilan upang magalit si Sarah at singhalad siya. Pinilit ni Sarah na lumayo, pero muli siyang hinawakan ni Theo. Ngayon, sa bewang, at sa malumanay na salita'y inamin. Ikaw ang problema ko. Ayokong sumama ka sa kanya. Gusto ko, ako ang kasama mong mag-dinner. Nagulat si Sarah. Bigla siyang napahinto. Hindi inaasahan ang pag-amin ni Theo. Kumabog ang kanyang puso at muli siyang nalito sa mga nararamdaman niya para sa lalaking dati akala niyang walang pakialam sa kanya. Matapos ang emosyonal na tagpo, nagpigil si Sarah. Ayaw niyang mapayakap kay Theo kahit gusto na niya. Gusto niyang makita kung tunay ang pagsisisi ng lalaki. Hinawi niya ang kamay nito at tinalikuran. Umaasang hahabulin siya nito. At hinabol nga siya. Pero imbis na paghingi ng tawad,
Sinunggaban siya ni Theo ng mapusok na halik. Isang halik na puno ng pananabik at damdaming pinipigil. Walang nagawa si Sarah kundi ang matulala at magpatangay. Nakaramdam siya ng kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Nalito siya, nanghina. Nalunod sa damdaming ayaw niyang aminin. Sa gitna ng mapusok na halik ni Theo, tuluyan nang nawala ang lakas ni Sarah. Wala siyang nagawa kundi ang magpatuon ang kanyang mga palad sa dibdib ng lalaki. Habol ang hininga, habang tila nalunod sa emosyon. Nang maramdaman ni Theo ang hirap ng dalaga, binitiwan niya ito at mahigpit na niyakap. Sa pagtingala ni Sarah, nakita niya sa mga mata ni Theo ang sakit, lungkot at paghingi ng tawad. I'm sorry. Pagkasabi nun, mabilis na iniwan ni Theo si Sarah. Litong-lito rin sa sarili. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng dining hall, isang aninong saksi sa kanilang halikan ang mabilis na nagtatago. Isang taong tiyak na magiging sanhi ng bagong gulo. Paglabas ni Theo sa dining hall, sinalubong siya ni Nita kasama ang pinsan nitong si Larry, isang makisig na lalaki mula Leyte. Ipinakilala niya ito kay Theo at sinabing pansamantalang titira ito sa kanila. Matamlay na pumayag si Theo at agad na nagpaalam dahil sa hindi magandang pakiramdam. Pagkaalis niya, lihim na nagkatinginan at ngumisi ang dalawa. Tila may masamang binabalak. Feel at home, pare. Pahabol pa ni Theo nang muling lingunin ang dalawa. Hindi makatulog si Sarah sa gabi. Patuloy siyang balisa sa halik ni Theo. Hinahaplos pa rin niya ang kanyang labi habang inaalala ang pangyayari. Ay! Buntong hininga ni Sarah. I love you. Bulong niya sa sarili para kay Theo. Ngunit agad niyang pinigil ang sarili nang maaalala si Mercy. Naisip niyang baka nabigla lang si Theo at walang ibig sabihin ng halik. Dahil sa lungkot, nagpasya si Sarah na puntahan ng senyor. Gabi na at tiyak niyang tulog na si Nita. Kaya't hindi na siya mamamalayan pa. Ang senyor lang ang tanging nakakausap niya sa tuwing siya'y nalulungkot. Parang tunay na amang turing niya rito. Habang dumaraan siya sa mga silid, inalala niya ang ayos ng bahay. Ang silid ng senyor ay ika-4. Kasunod ang kay Theo at nauna ang kay Nita. Habang patungo sa silid ng senyor, may narinig na usapan si Sarah mula sa 2nd guest room. Idinikit niya ang tenga sa pinto at malinaw na narinig ang boses ni Nita at ng lalaking kasama nito, si Larry. Sweetheart, kailan mo ba'y sasagawa ang balak natin sa mag-amang yan? Tanong ng lalaki. Don't worry, this week, isa sa katuparan na natin ang balak ko. Ako ang bahala sa lumpong si Tony. Mahina na yon dahil puro sleeping pills sa pinapakain ko. Sa sunod na gabi, sasakluban ko ng unan para kunwari inatake sa puso. Sagot ni Nita. Nagulat si Sarah. Napakabigat ng kanyang dibdib habang tinatakpan ang bibig upang mapigilan ang paghinga. Kilalang kilala niyang tinig, kay Nita yon. At ang plano ay patayin si Tony, ang ama ni Theo. Sa wakas naalala niya ang sinabi ng senyor noon, ang salitang patayin. Habang palihim na nakikinig, nalaman ni Sarah ang buong kasamaan ni Nita at Larry. Plano ni Larry na sirain ang preno ng sasakyan ni Theo, habang si Nita naman, papatayin si Tony gamit ang unan upang magmukhang atake sa puso. Very good, sweetheart. Mamadali na natin ang plano para mapasati ang kayamanan ng mag-ama. Inamin din ni Nita na galit siya kay Theo dahil inampon nito ni Tony. Kaya ngayon ay may kahati siya sa mana. Bakit hindi mo nalang pinatay si Theo noon? Tanong ni Larry. Sinubukan ko pero nahuli ako ni Tony. Kaya sabay ko na lang silang tatapusin ngayon with your help. Sabi ni Nita. Tama ka, kaya patay na patay ako sa'yo eh. You're so clever. Sagot ni Larry bago pa siya muling lumapit kay Nita. Nanginig si Sarah sa narinig. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para iligtas ang senyor at si Theo, ang lalaking minamahal niya. Habang palihim na nakikinig sa silid, hindi sinasadyang naitulak ni Sarah ang pinto at napasubsob sa sahig. Nabigla si Larry at Nita. Sarah! Sigaw ni Nita, sabay lapit at hilang palabas sa silid. Anong ginagawa mo rito? Wala ho, senyora. Pagdadahilan ni Sarah.
Napadaan lang ho ako tapos natapilok. Napasandal ako sa pinto at bumukas po. Hindi ko po alam na may tao sa loob. Ngunit kita sa kanyang pawis at kabang takot. Nagkatinginan sina Larry at Nita. Alam nilang delikado na. Ipasok mo ang babaeng yan dyan sa silid. Utos ni Nita. Agad na sinakmal ni Larry si Sarah. Tinakpan ang bibig at inihagis sa kama. Mabilis niyang ginapos ito gamit ang kumot at pinasakan ng damit ang bibig ng dalaga. Siguro narinig na tayo ng babaeng ito, Nita. Dapat na rin natin iligpit to. Delikado tayo rito sa kanya. Talagang isasama na natin yan. Mariing tugon ni Nita. Ngayon nasa panganib si Sarah. Kailangan niya ng tulong bago pa mahuli ang lahat. Habang nakagapos si Sarah, niluhuran siya ni Nita at ipinakita matinding galit at selos nito. Ibinunyag niya ang matagal nang inggit kay Sarah at ang tunay na motibo. Ang pagkamkam sa yaman ng mag-amang Tony at Theo. Total matagal na akong pikampi ka dyan. Akala mo hindi ko alam ang plano mong akitin si Theo para makuha ang kayamanan niya? Lumuhod siya kay Sarah at tumawa ng mapanlinlang. Nagkakamali ka. Ambisyosa. Akin ang kayamanan ng mag-ama. Naintindihan mo? Kasama ka nilang maibabaon sa lupa. Kawawang Sarah. Pagkatapos, inutusan niya si Larry. Hindi na tayo kailangang magpatumpik-tumpik. Bukas ng umaga, isagawa mo ng plano. Tanggalin mo ang preno ng sasakyan ni Theo. At kapag nakaalis na siya, saka ako tatapusin ang matanda. Yes, sweetheart. Sagot ni Larry. For now, doon ka muna sa isang guest room matulog. Ako, babalik sa silid ko. Baka makahalata pa si Theo. Ihuhuli natin ang babaeng yan. Kakandaduhan muna natin siya rito. Lumabas si Nita at iniwang nakakandado ang silid. Habang si Sarah, nananatiling nakagapos at walang magawa. Nagising si Theo ng tanghali. Hirap pa ring alisin sa isipan ang matinding halik na naganap sa pagitan nila ni Sarah. Napagtanto niyang baka nga mahal na niya ang dalaga. Sabik siyang makita muli ito, kaya't lumabas ng silid para hanapin siya. Pagkatingin niya sa orasan. 10:00 na, may meeting pa ako mamaya. Naglakad siya papunta sa kusina. Gusto ko ng bacon at sinangag. Si Sarah magluluto. Ngunit wala si Sarah sa kusina, ni sa iba pang bahagi ng bahay. Sarah? Tawag niya habang lumalapit sa servant's quarter. Sarah? Wala pa ring tugon. Sarah! Sigaw niya pero tahimik pa rin ang paligid. Binuksan niya ang pinto ng silid ni Sarah. Wala. Pinuntahan niya ang guard para tanungin. Lumabas ba si Sarah? Umiling ang guardya. Hindi po sir. Wala po ako nakita na lumabas dito mula kagabi. Nagtaka si Theo. Saan siya nagpunta? Hindi naman siya sanay lumalabas nang hindi nagpapaalam. Nagsimulang kabahan si Theo sa pagkawala ni Sarah. Nabalisa si Theo sa pagkawala ni Sarah. Bumalik siya sa loob ng bahay at sinuri ang silid nito. Lahat ng gamit, naroon. Hindi to umalis. Dumalaw din siya sa silid ng ama. Baka nandun si Sarah pero wala rin. Lalong tumindi ang kaba niya. Hindi pwedeng umalis siya. Hindi siya alis nang walang paalam. Hindi ang mahal ko. Bulong niya sa sarili. Paglabas niya, sinalubong siya ni Nita. Good morning, dear. Bati nito. Nakita mo ba si Sarah? Inutusan mo ba siya? No, gigising ko lang. Bakit ba? She's not around. Baka naman lumabas at may pinuntahan. Hindi, ang sabi ng guard, hindi lumabas si Sarah. Biglang natigilan si Nita sa narinig. Napagtanto niyang kailangang mapatahimik ang guard. Si Larry, kailangan ko siya makausap. Naisip niya. Ngunit alam niyang hindi sila pwedeng mag-usap sa loob ng bahay. Baka may makakita. Nag-aalala si Nita na baka marinig din ni Theo ang kanilang plano, gaya ng pagkakarinig ni Sarah. Nagkunwari siyang mainit sa loob ng bahay upang yayain si Larry sa hardin at makapag-usap ng lihim. Bakit bigla kang hindi mapakali, Nita? Tanong ni Theo habang pinagmamasdan ang paglalakad-lakad nito. Wala ito. Parang nainitan lang ako rito sa loob ng bahay eh. Biglang lumabas si Larry mula sa guest room. Good morning, everybody. Agad siyang nilapitan ni Nita. Larry, samahan mo nga ako sa hardin. Malinsangan kasi rito eh. Sinundan lang sila ng tingin ni Theo, pero nanatiling nag-iisip. Saan pa kaya maaaring nagpunta si Sarah? Tanong niya sa sarili.
hindi mapalagay. Tumayo si Teo, buonan pa siya. Hahanapin niya si Sarah sa buong kabahayan. Ngunit ang papalabas na siya, isang kalabog mula sa isa sa mga silid ang narinig niya. Ano yun? Bulong niya at dali-daling bumalik. Tumigil siya sa harap ng pintong pinagmulan ng tunog. Pero tahimik na muli ang paligid. Habang naghahanap si Teo kay Sarah, may narinig siyang kalabog mula sa isa sa mga silid. Sinundan niya to at nabuksan ang guest room kung saan laking gulat niya. Naroon si Sarah, nakatali at nakatakip ang mukha. Agad niya tong pinakawalan. Ibinunyag ni Sarah ang masamang balak ni Nanita at Larry na tapusin si Senyor at si Teo upang angkinin ang kanilang kayamanan. Ano ba? Who did this to you? Ang papa mo. Tatapusin siya ni Larry at saka ni Nita. Maring sabi ni Sarah. What? Totoo, narinig ko sila kagabi. Tatapusin nila ang papa mo, ikaw. Halika na, iligtas natin ang papa mo. Bakit? Paano nangyari yun? Hindi totoong magpinsan si Nita at Larry. May relasyon sila at gusto nilang makuha ang kayamanan ng papa mo. Kapag wala ng papa mo at ikaw, kay Nita lahat mapupunta ang kayamanan niyo. Hindi maaari yun. Pwede dahil gagawin nila. At kung hindi pa tayo kikilos ngayon, pare-pareho tayong mawawala dito. Sandali, Sarah. Kailangan makatawag ako sa pulis. Hihingi ako ng tulong sa kaibigan ko ang Cornell. Ginising ni Sarah ang senyor at saka isinakay sa wheelchair nito. Bakit? Tatakas tayo. Papatayin tayo nila Nita at ang lalaki niya. Sabi ni Sarah at pagkatapos inilabas na ng silid nitong senyor. Ngunit nasa lubong nila sa pinto si Teo. Bakit? Putol ang linya ng telepono. Ano? Sabi ko na nga ba, planado na nilang lahat, Teo. Teo, natatakot ako. Kinabig naman ni Teo si Sarah at dinala sa kanyang dibdib. Huwag kang matakot, mahal ko. Agad na napatingala si Sarah sa binatang amo. Mahal mo ko? Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Oh, Sarah, mahal kita noon pa. At ayaw ko mawala ka sa piling ko. Nung unang nakabangga kita sa kitchen, akala ko anghel ka na nalaglag sa langit. Gustong gusto kitang yakapin. Upang hindi na mawala sa paningin ko dahil akala ko nun, bigay ka sa akin ng langit. Nung halikan kita at madama ang labi mo, lalong nabihag mong puso ko. I said, that was my kiss to an angel. Teo, ang akala ko wala akong puwang sa puso mo. No. Ikaw ang nandito ngayon sa puso ko, mahal ko, at hindi ko hayaang mawala ka at mapahamak. How romantic of you. Kaya lang, wala na patutunguhan na pagmamahalan niyo. Ituloy niyo na lang sa kabilang buhay. Nagkakamali ka, Nita, kung inakala mong magtatagumpay ka. Aba, you want to act like a hero, ha, Teo? Pwes, ikaw ang unang mawawala. Sabi nito na itinutok ang armas na hawak kay Teo at saka pinaputok yun. Ngunit naitulak ni Sarah si Teo, kaya ang dalagang tinamaan. Nagulat si Teo nang makitang bumulagta si Sarah. Lalapitan sana niya ang dalaga, ngunit inuna na muna niya si Nita. Agad niyang sinunggapan yun at inagaw ang armas saka ipinutok kay Nita. Agad din namang pinaputokan ni Teo ang papasok na si Larry, ngunit agad na nakailag yun. Teo! Wagito ka pa sa paghawak ng armas. Akala mo lang yun, Larry. Sabi ni Teo. Sabay sipa sa wheelchair ng kanyang papa pagpasok sa silid nun. Sa sentido mo, ang sunod na putok ko. Tugon naman ni Teo. Sige nga, laro tayo, Teo. Napadapa si Teo. Hindi niya sukat akalaing ganong ituring ni Larry ang seryosong bagay na yon. Gumapang si Teo patungo sa may hallway ng dining room at pagkatapos naupo sa gilid nun, saka sinilip si Larry. Nakita niya ang dulo ng armas nun sa likod ng minibar nila. Sa tingin ni Teo, nagkakarga ng bala si Larry. Inasinta ni Teo si Larry. Inabangan ang paglitaw ng ulo. Nang biglang umangat si Larry, agad na pinaputukan ni Teo ang lalaki. Sapol, bagsak si Larry. Agad namang pinuntahan ni Teo si Sarah. Nakita niyang kalong yun sa kandungan ng kanyang papa. Wala yung malay at agos ang dugo sa tiyan nito. Napaiyak si Teo sa nakitang kalagayan ng babaeng minamahal. Maging ang kanyang papa umiiyak na rin. Sarah, mahal ko. Maluhaluhang lapit ni Teo sa dalaga. Iniligtas noon ang kanilang buhay na mag-ama.
Kung hindi dahil kay Sarah, hindi niya malalaman ang maitim na balak ni Nita at ng lalaki nito. Huwag mo akong iiwan, please. Sabi ni Teo habang yakap si Sarah. Anak ko. Wika ng senyor. Napatingin si Teo sa mukha ng senyor. Nakakapagsalita na yun. Gusto sana niyang usisain yun, ngunit nang makita niya ang dugo sa katawan ni Sarah, agad na niyang pinangko ang dalaga. Dadalhin ko siya sa ospital, sabi ni Teo. Puting kisame at puting dingding ang unang tumambad sa paningin ni Sarah. Naalala niya si Teo. Papuputokan niyo ni Nita. Agad na napabangon si Sarah, ngunit napangiwi rin nang maramdaman ang kirot sa kanyang tiyan. Napangiwi ang dalaga. Mahal, huwag ka munang magpumilit at tumayo. Nasaan ako? Ate, nasa ospital ka. Bella? Agad na sumungaw ang ngiti sa labi ni Sarah nang marinig ang tinig ng pinsan. Oo, ate. Nabalitaan namin sa TV ang nangyari kaya agad kaming napasugod dito ni inay. Kwento ni Bella na hawak ang kamay ni Sarah. Ang siyang, nasan siya? Ayun, sa tabi ng papa. Si Taeyong sumagot. Umalis to sa ulunan ng dalaga upang makita ni Sarah ang kabilang kama. Nakita ni Sarah na hinahaplos ni Aling Mila sa muka ang nakahigang senyor. Nakangiti ang senyor habang hinahalikan ang palad ni Aling Mila. Anong ibig sabihin niyan, Chang? Takang tanong ni Sarah. Ang senyor ang papa mo, anak. Sabi ni Aling Mila. Oh? Ang senyor ang ama ko? At tinawag niyo akong anak? Takang-takang tanong ni Sarah na napabangon muli mula sa kinahihigang kama ng hospital. Huwag ka na muna sabing bumangon, mahal. Humiga ka lang at ipapaliwanag sa iyo ng inay Mila ang lahat. Sabi ni Teo. Napatingin naman si Sarah kay Teo at saka napangiti sa uri ng pagtawag ni Teo kay Aling Mila. Kinikilig siya sa pagtawag ng mahal niyang si Teo sa tiya Mila niya. Nahiga na nga lamang ang dalaga habang nakatingin sa senyor at sa kanyang tiya Mila na inay pala niya. Katulong ako sa bahay ng senyor nung asawa na niya si Nita. Pagsisimula ni Aling Mila. Ayaw mag-anak ni Nita dahil masisira raw ang figure niya, kaya umampon na lamang ang senyor ng isang baby na lalaki. Yun nga ay si Theo. Hindi nagustuhan niya ni Nita. Lagi niyang inaaway ang senyor, halos araw-araw. Hindi pa nun ginagampanan ng obligasyon bilang asawa. Tumagal ng ilang taon na ganun ang setup nilang dalawa, hanggang sa hindi na makayanan ng senyor ang ugali ni Nita. At inihinga niya sa akin ang sama ng kanyang loob. Hanggang sa na-develop kami sa isa't isa. Nagmahalan kami ng senyor nang lingid sa kalaman ni Nita. Hanggang sa nabuntis ako ng senyor. Pinalayo ako ng senyor dahil minsan nahuli niyang pinagtangkaan ni Nita ang buhay ni Theo. Ayaw ni senyor na mapahamak ang aming anak, kaya inilihim namin ang lahat. Noon, may kalaguyo na rin si Nita na may masamang tangka sa kayamanan ng senyor. Hindi lang sila nagtagumpay dahil malakas pang senyor. Kaya marahil nitong huli nang nagkasakit na siya, sa kanila itinuloy ang maitim na balak nila. Pagtatapos ni Aling Mila sa sinasabi. Kaya pala ang gaan-gaan ng loob ko sa senyor. Kaya pala ang gusto niyang itawag ko sa kanya ay Popsi. Kasi alam niyang anak niya ako. Sabi ni Serang maluha-luha. Oo, anak. Sabi ni Aling Mila na lumapit na kay Sarah at humawak sa palad ng dalaga. Sana ipatawarin mo ako kung inilihim ko sa iyo ang tunay mong pagkatao. Ginawa namin yun ang papa mo upang ilayo ka kay Nita. Tuso at sakim si Nita kapag nalaman niyang anak kita kay Tony. Tiyak na mapapahamak ka, kaya minabuti naming sabihing tiya mo lang ako. Sabi ni Aling Mila. Patawad anak, siguro naman nadama mo rin na tunay na anak ang turing ko sa iyo nun. Napangiti si Sarah. Totoong sinabi ng kanyang ina. Kailanman, hindi niya nadamang pamangkin lang siya. Nagtataka nga siya noon kung bakit parang tunay na anak ang turing at trato sa kanya ng tiya Mila niya. Huwag po kayong humingi ng tawad sa akin, inay. Nagpapasalamat nga po ako. Dahil hindi niyo po ako pinabayaan. Sabi ni Sarah na gumanti na rin ng yakap sa ina. Ate pala talaga kita eh. Masayang sabi naman ni Bella. Nagyakap na rin ang magkapatid. Anak, tawag naman ng senyor
Agad na napalingon si Sarah sa katabing kama. Bakit nakadextras ang papa? Tanong ng dalaga. Sinalinan ka ng dugo ng papa, mahal. Kinakailangan dahil sa nawalang dugo sa'yo. Konti lang naman at ang papa ang ka-blood type mo. Kaya sa kanya kinuha ang dugo mo. At alam mo ba, mahal? Masiglang tanong ni Teo. Biglang dumiretso ang salita ng papa at nakatayo siya sa wheelchair nung nakita kanyang nakabulagta at duguan. Napalakad at napadiretso ang salita niya ng urge na tulungan ang kanyang anak. Kaya mahal ikaw talaga ang hulog ng langit sa amin ng papa. You're really an angel. Napangiti muna si Sarah sa nobyo bago ibinaling ang paningin sa kanyang papa. Awang-awa siya sa papa niya. Alam niya kung paano yon pinahirapan ni Nita sa kalagayan nito. Ngunit kahit na may sakit yon, nagbigay pa rin sa kanya ng dugo ang kanyang papa. Papa, salamat. Salamat din anak sa pagliligtas mo sa amin ni Teo. Wika ng senyor. Mahal, salamat din ha. Sabi ni Teo na nakatitig sa mga mata ng dalaga. I love you. Paano si Mercy? Hindi ba siya ang girlfriend mo? Hindi na. Tinapat ko na siya. Ang sabi ko, ikaw ang gusto kong pakasalan. Tinanggap naman niya. Ganun si Mercy, mahal. Kapag ang career nun ang nawala, mag-hysterical yon. Pero kung ako lang naman, kaya niyang magpalit ng kahit ilang tulad ko. Sabi ni Teo na nakangiti. Kaya nga, ikaw nang pinili ko. Kasi alam kong hindi mo ako papalitan eh. Hindi no. Meron na akong Kelvin. Ani Sarah na ibig ay pagselosin si Teo. Ate, sa akin na nanliligaw si Kelvin. Nagbago na siya. Kaya siya lumuwas nun sa'yo. Para sabihin nga na nililigawan niya ako. Kaya lang, hindi na raw niya nasabi. Dahil hindi na kayo nakakain sa labas nung gabing nagpunta siya sa'yo. Nakita mo na, mahal. Wala ka nang kawala. Teka, anong nangyari kay Larry at Nita? Huwag mo nang intindihin yun, mahal. Sa kulungan na mapupunta mo ngayon. Ang intindihin mo, pagpapagaling mo. Dahil naiinip na ako. Naiinip? Saan? Takang tanong ni Sarah. Ipinagpaalam na kita sa Inay Mila at sa Papa. Sabi ni Teo. Na ano? Napakakasala na kita. Mahal na kita. At hindi ko na hayaang mawala ka pa sa akin. Isa kang hulog ng langit. I want a lifetime kiss of my angel. Nakangiting wika ni Teo sabay yakap ng mahigpit kay Sarah. Gumanti naman ang higpit na yakap si Sarah. Mahal na mahal din kita, Teo. Ani ang tuluyan ng minalaglag na luha sa mga mata. Masaganang luha ng kaligayahan. Kaligayahang ngayon lang niya naramdaman sa tanang buhay niya. Samantala, nakangiting nakapanood lamang si Bella sa upuang nasa gilid ng pinto. Masaya siya para sa kanyang ate. Bumalik naman si Aling Mila kay Senyor Tony. Nakangiti namang hinawakan ng senyor ang kamay ni Aling Mila. At saka dinala ang kamay nito sa bibig. Mila, sambit ng senyor sa pangalan ng babaeng hindi na inalis sa kanyang puso mula noon. Ano yon? Formal na tanong lamang naman ni Aling Mila. Ang mga anak natin na tayo. Let's have a double wedding. Sabi ng senyor na nakangiti at hinagka ng babaeng tunay niyang minamahal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi laging dumarating sa tamang panahon. Minsan dumarating ito para turuan tayo magmahal kahit hindi tayo handa at matutong tumanggap kahit masakit. Pero sa bawat puso na handang sumugal, may pag-asang ang pagmamahal na akala mong imposible ay siya palang itinakda. Paano kung ang taong itinadhana para sa iyo ay pagmamay-ari na ng iba? Lalaban ka ba para sa pag-ibig o iiwas para sa tama? At dito na po nagtatapos ang love story ni Theo at Sarah. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa story nito, sa mga likes, comments, at new subscribers. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story o inspirational story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.